alam mo kung sino ka tumatalikod at umaasa sa mga talunan mong umatraka. Mahiga ka lang, matanda. Hindi mo ako kaya. May pumasok kasing matanda dito at binuhusan niya ng suka ang tatay mo. Talagang binuksan niya yung kabaong. Naniniwala ba kayo sa mga pamahiin tungkol sa patay? Ako nga po pala si Vincent. At ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ayan, tol. Kasama na tayo sa tinanggal sa trabaho. Ano nang gagawin natin? Hindi ko alam. May ipon ba naman ako? Pero mabilis maubos yun kung walang pumapasok sa bulsa ko. Ay, naku. Saan kaya tayo maghahanap dito? May mga problema pa naman kami financially sa probinsya. Yung bunso namin kapatid, panay ang balik sa ospital. Tapos yung panganay namin, nakalamay pa. Saklap naman yan. Ganyan talaga nangyari sa inyo. Para kami sinumpa, di ba? Ang hirap umusad ngayon, tol. Tapos may ininda pa akong ganito sitwasyon. Masakit na nga, mahirap pa. Kakalibing lang ng tatay ko, sinundan pa ng panganay namin. Tapos si Bunso, ganun pa. Ay, sinabayan pa ng trabaho. Mapapatanong ka na lang talaga eh. Ano ba talaga kasalanan ko? Ano ba nangyari? Bakit sunod-sunod naman yata yung nawala sa inyo? Sabi mo nung nakaraang buwan pa, lolo mo naman yung nawala. Tapos tatay mo naman? Tapos ngayon, panganay mo na kapatid? Nagkatay raw kasi sila ng manok sa lamayan. Bawal pala yun. Pamahiin ng mga matatanda. Manok? Bakit? Ano bang ibig sabihin nun? May mamamatay daw na sunod-sunod sa inyo. Hala, totoo ba yun? Ano bang connect nun? Hindi ko rin alam eh. Kasi manok lang naman yun, di ba? Pero bawal pala. Sige na. Mukhang uwi muna ako nito. Sa kaibigan ko lang nadinig ang pamahiin na yon. Kahit sinong makarinig ng kwento niya, talagang nabiwindang sa sunod-sunod na pagkawala sa pamilya niya. Hindi ko naman nakalain na pagsapit ng hapon sa unang araw na tanggal kami sa trabaho, makakatanggap din pala ako ng masamang balita. Hello? Nay, napatawag ka po. Anak, ang tatay mo, anak. Ho? Bakit ho? Ano nangyari kay tatay? Dinala namin siya sa ospital kaninang tanghali. Dahil nadatnan namin siya ng kapatid mo sa kaingin. Wala siyang malay. Ano ho? Ano ho ba? Ayos lang po ba siya? Anak, kasi pagdating namin sa ospital, hindi na siya humihinga. Nay, huwag naman ganyan balita oh. Sigla-sigla pa ni tatay eh. Pasensya ka na, anak, ha? Hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Kung paano ko dadahan-dahanin. Pero yun kasi ang totoo. Wala na ang tatay mo. Alam ko na. Gusto niya lang ako umuwi. Uwi ako, nanay. Huwag naman kanyang biro. Hindi ako natutuwa. Umuwi ka, anak. Magtitipon-tipon muna tayo ngayon para sa tatay mo. Ihintayin ka namin dito, ha? Magpaalam ka na lang muna sa amo mo. Nay, binigla niyo naman ako eh. Ang hirap tanggapin yan. Hindi pa ako handa mawala ng tatay. Ayoko pa, nay. Pero syempre ang buhay ng tao, hindi mo kontrolado. Ang masakit pa sa parte na yon, dahil magpapasko. Unang araw ng Disyembre, yon ang balitang natanggap ko. Tapos, natanggal pa ako sa trabaho. Umuwi ako sa probinsya noon pagkatapos ng 5 araw na paghihintay ng biyahe sa tiket ko. Magpapasko kasi kaya pilahan ang pagkuha ng tiket noon. At pagkarating ko sa amin, sumalubong sa akin sa loob ng bahay ang kabaong ni tatay. Tay, Diyos ko, hindi ito totoo. Bakit nangyari to? Wala ka naman sakit ah. Napaano ka ba? Tsaka bakit ganun, tay? Disyembre ngayon. Nangiwan ka. Nay, bakit naman ganito? Ang sabi ng doktor, anak, hindi niya kinaya ang init ng panahon. Paano kasi 12:00 ng tanghali nasa kaingin pa siya? Tapos wala pang pagsisilungan roon. Kaya heat stroke daw ang kinamatay niya. Bakit ba naman kasi tanghaling tapat nandun pa rin siya? Nasobra naman to sa sipag eh. Tsaka nagtatrabaho naman kami para sa inyo. Bakit mo ba pinipilit niya yung hindi niya kaya? Alam ba to ni Criza, Nay?
Pauwi na rin siya dito, anak. Bukas nandito na yun. Magpalit ka muna ng damit doon. Nakahanda ng pagkain sa lamesa. Kumain ka muna. Hindi ko alam kuya kung may gana pa ako. Ang daya eh. Yun ang magagawa natin. Nangyari na eh. Papa, bakit po umiiyak si Tito? Oh, iya. Naku, nandiyan ka pala. Hindi ko napansin. Hindi kasi nakabutang buhay ng tito mo ang lolo mo. Kaya siya umiiyak. May pasalubong ka po ba sa akin, Tito? Nak, mamaya na yung pasalubong. Hayaan mo muna siyang magpahinga. Hayaan mo na kuya. Nasa maleta ko lang yun. Payakap nga muna, iya. Sige po, Tito. Miss na miss ko yung pamangkin ko maganda. Eh, pasensya ka na. Tulo-tulo yung luha ni Tito. Tsaka, laki mo na. Wala na po si Lolo, Tito. Hindi daw po siya natutulog, sabi ni Papa. Patay na daw po siya? Totoo po ba yun? Eh, sana nga, natutulog na lang yung lolo mo. Naihanda ko na yung pagkain mo, Vincent. Halika na at nang makapagpahinga ka na. Para akong lantang gulay na lumong-lumo noon. Kumakain akong tumutulo ang luha ko sa sobrang sama ng loob. Ang rason ko kasi, walang masama maging masipag. Pero ang ginawa kasi ng tatay ko, wala nang pagmamahalis sa sarili. Marami pa kasi kaming pangarap na mga anak niya para sa kanya. At sa totoo lang, gusto ko pa nga sana silang dalhin sa ibang lugar. Para naman hindi lang probinsya namin ang lugar na nasilayan nila. Pero mukhang sa nanay na lang namin yun magagawa. Tatlo kaming magkakapatid. May pamilya na ang panganay namin. Tapos ang bunso naming kapatid na si Kriza. Katulad ko na nagtatrabaho rin sa Maynila. Call center naman kasi siya roon. At ako naman, nagtatrabaho bilang gwardya sa isang mall. Pero natanggal nga ako. Ida, pudpud na ang kandila ni Nestor dito. Bawal ito mapatay ng kandila, hindi ba? Abay, wala na agad. Ang bilis namang maubos niyan. Sandali lang at papalitan ko. Marami pa bang kandila dyan, Nay? Pupunta kasi ako ng bayan. Bibili na ako. Ewan ko nga ba, Albert? Meron pa yata doon, pero parang pang isang araw na lang. Ah, sige. Bibili ako mamaya. May gusto ba kayong ulam mamayang gabi? Gusto niyo ng manok? Bili ako ng buhay. Kakatayin natin. Manok? Naku kuya, wag yan, masama daw yan. Bakit masama? Eh, kasi yung kaibigan ko, nagkatay daw sila ng manok nung namatay yung lolo niya. Kaya pagkatapos malibing yung lolo niya, namatay yung tatay niya. Matapos ng tatay niya, namatay naman yung panganay niyang kapatid. Nakalamay rin yun ngayon. Tapos yung bunso niya kapatid, nasa ospital pa. Diyos ko naman, Vincent. Napakasaklap naman yan. Totoo? Dahil talaga yun sa manok? Baka nagkataon lang. Sira, bawal magkatay ng manok sa lamay. Magsusunod-sunod kayo niyan. Eh, kung ganun, wag na lang manok, Albert. Baka kasi totoo eh, mahirap na. O sige, hindi na ako bibili ng manok. Baboy na lang. Buti na lang anak at may alam ka kaagad. Nakakaawa naman ang kaibigan mo. Kakakwento niya lang sa akin nun eh. Tapos pagsapit ng hapon, tumawag ka. Awang-awa pa nga ako sa sitwasyon niya eh. Tapos ako pala, mawawalan din ng tatay. Maraming bawal sa patay. At isa na doon ang iwan ito at tulugan. Kailangan talaga may magpupuyat at yun ang dahilan kung bakit maraming manunugal sa lamay. Kinagabihan noon, isa ako sa nagpuyat kay tatay. At kahit paulit-ulit na sinabi sa akin na magpahinga na, ang ginawa ko, nakipaglaro ako sa mga kakilala ko roon. Vincent, nasaan ang nanay mo? Oh? Eh, baka ako nasa kusina. Baka ako nag-aasikaso ng pangkape sa magpupuyat. Walang tao sa sala kung saan ang tatay mo. May pumasok na matanda roon. Eh, akala ko po ba nandun si Kuya Albert? Tsaka, sino naman po matanda yun? Eh, nandun sa loob. Puntahan mo na lang. Hinahanap ko ang nanay mo. Hindi ko kasi mahanap. Papa! May aswang po dito, Papa! Anak na, nasa ba si Kuya? Kuya! Nagkagulo din ang mga tao noon nang marinig ang sigaw ni Iya. Nahuli pa ako noon dahil may tumakbo na sa loob ng bahay at talagang sumalubong sa akin ang amoy ng suka. Tapos naririnig kong may nagagalit sa taong pumasok roon. At isang matandang babae nga ang nakita ko. Ano nangyari? Ano nangyari? Nagbanyo lang ako ah. Iya, ano nangyari? Eh, siya po. Binuhusan niya po ng suka si Lolo Nestor.
Ano? Ano bang kaguluhan ang nangyayari dyan? Teka nga sandali. Ano yung naaamoy kong amoy suka? Ano? Lola, bakit niyo ho ginawa yun? Sino ho ba kayo? Aalis na ako. Tumabi kayo dyan at dadaan ako. Ano hong tabi? Naku, yan na nga ang sinasabi ko. Huwag niyong iwan ng patay. Binuhusan niya ng suka? Bakit niya binuhusan ng suka? Sandali nga, Lola. Magalang ako sa matanda, ah. Pero bakit mo ito ginawa sa tatay namin? Wala ka bang respeto? Binuhusan mo ng suka ang nananahimik naming ama. Ano bang problema mo, ha? Diyos ko po naman, Lola. Basang-basa ang asawa ko. Basta't aalis na ako. Paalisin niyo na ako. Hindi ka alis, Lola. Hanggat hindi mo sinasagot yung tanong namin. Hindi ako sasagot dahil nagagalit kayo. Aalis na ako. Hindi ka alis. Pambabastos tong ginawa niyo sa amin. Basta't aalis na ako. Diyan na kayo. Abay, pigilan niyo naman siya. Hindi naman pwede ang ganyan. Hoy, Lola! Bumalik ka dito! Nay! Hayaan mo na! Parang kulang siya sa pag-iisip eh. Intindihin na lang natin. Ano ba kasing kasalanan ng tatay niyo sa kanya? Patay na nga yung tao, binabastos pa. Nakakainis. Ang hirap magtimpi, ah. Kung hindi lang matanda yun, binugbog ko na yun, eh. Ano ba kasing nangyari? Nasaan ka ba? Nagbanyo lang ako, Nay. Iniwan ko muna si tatay kay Iya. Hindi naman pwede na tawagin ko si Vincent, eh. Naglalaro sila doon. Hindi ko naman nakalain na may papasok na ganun. Nangamoy suka si tatay. Sabaw na sabaw siya dyan sa kabaong niya. Tara, linisin natin. Magkahalo na yung amoy ng formalin tsaka suka. Anak, doon ka muna sa kusina sa nanay mo. Babaho rito. May hilo ka. Tara! Linisan na natin. Kabad trip naman ang matandang yun. Nawalan ako ng galang, ah. Kahit sino naman nun, mababad trip talaga. Kinokontrol ko lang ang inis ko. At inisip na lang na matanda siya. Nagtulong-tulong na lang kami ng kapatid ko noon na alisin ang sabaw na suka mula sa kabaong ni tatay. Si nanay talaga noon emosyonal. Dahil habang tumutulong siya, panay ang iyak niya sa sobrang awa niya kay tatay. Ayan na, malinis na. Ako na lang magbabantay kay tatay. Dito na lang ako sa loob. Baka bumalik na naman yung matandang yun eh. Pero nakapagtataka. Bakit kaya kahit sa mga tao sa labas hindi man lang napansin yun? Saka lang nalaman nung sumigaw si Iya. Tanong ko rin yan, eh. Pero umalis na kasi yun. Wala nang sasagot. Ayaw din niya sumagot. Kinabukasan naman, dumating ang bunso namin na galing din sa Maynila. Mas malala ang naging reaksyon niya dahil halos lahat ng tao sa lamay nahawa sa iyak niya. Mas masakit para sa kanya lalo na't kahinaan niya ang sama ng loob. Kung hindi ako handa mawalan ng ama, mas hindi siya handa. Sa amin kasing magkakapatid, siya ang higit na binibigyan ni tatay ng atensyon. Nag-iisang unika iya kasi siya, kaya busog sa pagmamahal ng ama. Ano ba naman yan, Tay? Sobrang daya mo naman. Hindi mo man lang ako hinintay. Marami pa akong pangarap at kasama ka doon. Paano na lang yun? Pinag-aaral mo nga ako para magkaroon ako ng diskarte sa buhay. Kasi, di ba sabi mo, ako yung pag-asa mong makaangat sa hirap? Ngayon na nag-uumpisa na kami, tsaka ka naman nang iwan. Grabe naman, napakadaya mo. Paano na lang yun? Wala na akong matatawag na tatay. Paano ko sasanayin yung sarili ko sa ganon? Nang iwan ka na lang bigla. Hindi ako sanay sa ganito, Tay. Tsaka, ano ba kasing nangyari? Bakit na may suka dito? Para naman akong umiiyak nito sa kinilaw na may. Bunyemas ka talaga, Krisa. Anong kanilaw lama? Ang awkward naman itong naiyak ng natatawa. Ano ka ba? Ano bang sinasabi mo dyan na kinilaw na ama? May pumasok kasing matanda dito. At binuhusan niya ng suka ang tatay mo. Talagang binuksan niya yung kabaong. Ano ho? Paano naman nakapasok yun? Wala bang bantay dito? Naiwan nga lang saglit eh. Nasa kusina kasi ako. Ano ho bang ginagawa ng dalawang to? Nasa banyo ako. At ikaw naman, Kuya Vincent. Naglalaro yan sa labas. May bantay dito eh. Kampante naman ako dun. Kasalanan ni Kuya kasi hindi ako tinawag eh. Bakit naman kita tatawagin? Nandito si Iya. Tsaka, hindi naman ako magtatagal sa banyo.
Kaya nasasalisihan kayo eh. Kawawa tuloy si tatay, nag-amoy suka na. Kakainis talaga kayo. Pasensya ka na tay ah, napabayaan ka tuloy ng panandalian. Pagsapit naman ng gabi, walang nanggulo sa kabaong ni tatay. Pero oo, umalulong ang mga aso noon na naging dahilan ng pagkakuha ng atensyon ng mga manunugal. Tapos may taong dumating pa noon na sinasabing hinahabol daw siya ng aswang. Nay, lagi bang ganito dito? Ganyan yung alulungan ng mga aso? Hindi naman lagi pero oo. Ilang beses na yung may umaalulong. Nay, may sugat si Manong Kaoy sa braso. Kakaibang sugat niya. Oh, talaga? Aba ano raw ang nakasugat? Tignan ko nga. Sabi niya kasi hinabol siya ng aswang eh. Narinig ko habang paparating siya. Pumasok si Manong Kaoy noon sa loob ng bahay kung saan nagbabantay roon si Kriza at Iya. Kasama rin ng mga ito ang asawa ni Kuya Albert. Pumasok rin kami ni Nanay, nakakapamigay lamang ng mga baso ng kape. At doon sa loob, nakita namin ang nagdudugong sugat ni Manong Kaoy sa braso. Bakit parang kuko ito? Ibang sugat ng kutsilyo o itak eh. Hindi naman ito ganito kalalim kung kawayan lang. Iba to oh. Naku, ang dami ng dugo niya. Kailangan natin linisan yan. Sandali lang. Kukuha ko ng igagamot dyan. Kita Kriza, natatakot po ako. Lisa, doon muna kayo sa kwarto para hindi niya makita ang dugo. Ako naman noon, inusisa ng inusisa si Manong Kaoy. Nagkwento naman siya tungkol sa aswang na ayun nga raw. Hinabol raw siya at muntik pang maabutan. Kung saan-saan daw siya nagsusuot noon. Kaya pala marami rin siyang putik dahil gumapang pala siya sa palayan. Akala niya raw katapusan na niya. Pero mabuti na lang. Malapit na siya sa bahay kaya sinikap niyang makarating. Ayon sa kanya, hindi niya raw nakita ang aswang dahil madilim. Pero napakatibay ng ebidensya na napakadelikado itong makainkwentro. Grabe. First time ko makarinig ng ganitong pinagdadaanan ah. Mabuti na lang talaga't nakatakas siya. Sino naman kaya ang aswang na yun, ano? Ang agresibo naman yata niya. Kung ganitong may ganun dito, kailangan talaga mag-ingat ang mga taong nasa labas. Binigyan namin ng damit pamalit si Manong Kaoy at hinayaang makapagpahinga. Makikita ko noon sa reaksyon niya ang halos hindi pa mawala-walang takot sa sistema niya. Pinakain rin namin siya noon at talagang konti lang ang kinain niya dahil sa kaba. Bumalik na naman sa sala si Iya at Kriza noon. O ano, okay na ba siya Kuya Vincent? Nakakatakot naman yung pinagdaanan niya kanina. Ang saklap nga eh. Hindi pa ako nakaikot sa lugar. Kaya hindi ko alam kung may dayo nga ba o wala. Wala namang aswang sa atin dito, di ba? Kaya baka dayo nga yun. Eh, yung matanda. Sabi niyo hindi niyo kilala yun, di ba? Eh, baka siya yun. Oo nga no. Pero hindi na yun bumalik dito eh. Natakot na yata. Tita, papasok ba dito yung aswang? Ha? Naku, hindi. Papatayin natin siya kapag pumasok siya dito. Yung pangit na lola ang aswang eh. Baka binuhusan niya si lolo ng suka dahil gusto niyang lutuin. Kaya nga ikaw, bantayan mong maigi si lolo ha. Baka kasi pag bumalik ang aswang na yun, toyo naman ang ibuhos niya. At imbis na kinilaw, adobo yung gagawin niya kay lolo. Eh kawawa naman si lolo, di ba? Alam mo, Krisa, kung bumabangon lang yung patay, kanina pa kinaltukan ni tatay. Eh paano naman kasi? Ang lala naman na suka yung binuhos ng matandang yung kay tatay. Eh ano bang plano niya? Tsaka malay mo, baka toyo nga yung sunod niyang ibuhos. Kalog kasi talaga ang kapatid kong si Kriza. Lalo na kung nasa napakaseryosong sitwasyon na kami. O sobrang emosyonal ay may lalabas talaga sa bibig niyang uurong bigla ang emosyon mo. Nagmana kasi siya kay tatay namin na may ganong ugali. Kinabukasan naman, hindi ko alam kung bakit nawala si nanay. Pero nang bumalik sila bandang 10:00 ng umaga, nakita kong marami silang labong nadala. Iyon ang naging ulam namin sa tanghali at nadatnan kami ni Manong Badong na kumakain. Pero sa pagkakataong yon, si Kuya ay tapos na. Halika na Manong, kain na tayo. Sandali, ano yung ulam nyo?
Ay, labong ito na nilagyan ng suso. Galing dyan sa tubig tabang. Inatakam raw kasi si Krisa sa labong eh. Eh kaya ayan, nanguha kami kanina. Naku, hindi magandang ulam yan. May patay kayo. Ho? Bakit ho? Parang manok lang ang epekto niyan. Diyos ko naman. Bakit hindi kayo nagtanong muna kung ano ang pwede at hindi pwede? Eh, syempre po uulamin namin. Bakit pa kami magtatanong, di ba? Di po namin alam eh. Naku, baka hindi naman siguro. Imposible namang may mamamatay sa amin eh. Wala naman kaming mga sakit. Malayo sa disgrasya kasi nandito lang kami sa bahay. Mag-iingat na lang kung totoo man. Nakain na eh. Ay nako, wag yun nang ituloy. Itapon nyo na. Para saan pa eh? Nakain yun eh. Nanlamig ang buong katawan ko noon sa isiping may susunod na isa sa amin kay tatay. Halos hindi ko na malunok ang kinakain ko dulot ng kaba. Pero minsan, naisip ko rin na baka totoo ang sinasabi ni kuya. Na baka hindi naman mangyayari yon. Yun na lang ang paulit-ulit kong pinagdarasal noon. Sumapit ang araw ng libing ni tatay at naihatid namin siya sa huling hantungan niya. Pagkalipas ng ilang araw, kanya-kanya naman kaming plano ng balik sa Maynila. Hindi ko pa rin nasabi sa kanila na natanggal ako sa trabaho. Ayoko kasing pati sila mamroblema ng problema ko. Kasama si Krisa, bumiyahe kami noon papuntang Maynila. Nagsabay na kami pero sa kasagsagan ng biyahe, biglang may truck na napaiba ng daan at sasalubong ito sa bus namin. Umiwas ang bus at sa sobrang pag-iwas nito, tumagilid ito sa daan. Dumagan si Krisa sa akin at nahulog pa ang maleta sa kabila. Bumagsak yun sa likod niya. Aray ko, Kuya Vincent. Ano, Krisa? Ayos ka lang ba? Natamaan ako sa likod, Kuya. Sobrang bigat nitong maleta. Sandali lang. Hindi kasi maayos yung posisyon ko dito eh. Kaya mo bang itulak tong maleta? Ang sakit na kasi. Parang may matigas na nakadiin sa likod ko. Teka, sandali. Susubukan ko. Aray ko, ang sakit. Teka lang, Kuya, wag mong pilitin. May tao sa likod mo. Hindi yata makakilos, Krisa. Ano nang gagawin natin? Sa hirap ng posisyon namin noon, buti na lang talaga may taong lumapit at kinuha ang maleta na yon at nakabangon kami ni Krisa. May ilan pa nung mga pasahero ng bus na nahimatay. At dahil malaya na kami, tumulong kami noon sa pagligtas ng iba. Hindi rin noon tumakbo ang truck. Ayon kasi sa kanya, may kalabaw daw siyang nakitang tumawid kaya napaliko agad. Kalabaw na tumawid? Paano naman magkakaroon ng kalabaw dito? Manggahan naman kaliwa at kanan. O posible naman yun eh. Pero oo, wala namang kalabaw na tumawid eh. Wala akong nakita. Ako nga rin eh. Pero sabi nung truck driver meron daw. Baka lang namalikmata siya. Ewan ko, siguro. Pero, ito lang yung bus natin eh. Tutuloy pa ba tayo? Kailangan kong bumalik sa trabaho ko, Kuya. Anong sasakyan natin? Kung may dadaan na bus naman, puno yun. Tapos itong bus natin, oh. Tignan mo, durog na yan, oh. Injured pa yung driver natin. Ano naman sasakyan natin pa uwi? Umuwi na muna tayo. Teka sandali. Tatawagan ko lang si nanay. Agad akong dumukot ng phone noon. Sa lugar na yon, mahina pa ang signal. Kaya naghanap muna kami. Hanggang sa nakahatak ang phone ko ng kakarampot na signal. Kaya kahit papano ay nakatawag ako. Mabilis itong nasagot ni nanay sa kabilang linya. At hindi na ako nag-atubili pa na sabihin sa kanya ang nangyari. Labis naman siyang nag-alala at sinabing susunduin daw kami. Marami ring naghintay roon ng sundo, kaya inabot kami roon ng hapon bago dumating sila nanay. Diyos ko po, ano bang nangyari sa inyo? Buti na lang at hindi pa kayo nakakalayo. Ano, nasaktan ba kayo? Wala, nay. Ayos na ho kami. May sugat ba kayo? Nasaan ang driver nito? Dinala na sa ospital. Pati nga yung konduktor, Kuya eh. Sugatan sila, pati na rin yung truck driver. Saan daw ba niya banda nakita yung kalabaw? Parang wala naman akong nakitang kalabaw sa paligid. Wala nga kalabaw sa paligid, nay. Pero yun yung nakita ng driver ng truck eh.
Baka lang na malikmata siya. Eh baka naaswang yun. Diyos ko naman. Eh hindi ba't kapag may ganyan, inaaswang daw? Posible yan, Nay. Mabuti na lang. Ligtas ang dalawang to. Mabuti pa, umalis na tayo bago magdilim. Para hindi naman tayo hating gabi na makabalik sa atin. Oo, sige. Eh nasa na bang mga gamit ninyo? Isakay nyo na sa tricycle para makaalis na agad tayo. Hinakot na namin ang gamit namin pasakay sa tricycle. Bumiyahe kami noon pabalik sa amin. Pero syempre, matatagalan kami sa daan dahil malayo na. Nang unti-unti nang magdilim, nanatili lang kaming tahimik, pero muntikan na naman kami noon na madisgrasya. Naku naman, Diyos ko po! Bakit? May tumawid na pusa. Kainis naman. Usa na naman. Walang iya talaga itong mga hayop na to. Pahamak talaga sa sasakyan. Diyos ko po naman, tama na naman na po yung aksidente. Hindi ko na kayang indahin yung takot eh. Kalma, hindi na mauulit yun. Sige na, Manong. Larga ulit tayo. Pero nang dumilim na talaga at palalim na ang gabi, dinig namin noon na parang may sumasabay sa takbo ng tricycle namin. Dalawa kami ni Kriza sa likod. Si nanay lang mag-isa sa harap. Dahil si kuya nakaupo lang sa likod ng driver. At habang tumatakbo ang tricycle noon, biglang naaninag ko ang nilalang na humahabol sa tricycle namin. Hala Kuya Albert, tingnan mo. Diyos ko, lumalapit siya. Ano? Nandiyan pa, ha? Kuya, bilisan mo pa. May humahabol sa atin. Ano ba yung sinasabi ninyo? Nasaan? Nay, nasa harapan natin. Kuya Albert, bilisan mo na! Matindi ang kapit noon ni Krisa sa akin. Tapos ako naman, sa hawakan. Kahit si nanay noon, nung nakita ang ganong nilalang, napapasigaw rin. Humarurot rin noon ang tricycle namin. Kaya kahit paano, nakalayo-layo kami ng konti sa nilalang na yon. Nakita ko siyang hindi kaaya-aya talaga ang itsura. Sobrang nakakatakot talaga siya. At nang makalayo naman kami, nagdahan-dahan na ang takbo ng tricycle namin. Tapos nakakita na ako ng mga nagliliwanag na mga bahay sa paligid. Ibig sabihin, may bayan na kaming madadaanan. Diyos ko, mabuti na nga lang at wala na. Kinikilabutan ako dun ah. Ano ba klaseng nilalang yun? Nay, aswang ba yun? Aswang yun, di ba? Eh, hindi ko rin alam. Basta ang mahalaga, ligtas tayo. Diyos ko po, para kung aatakihin sa puso sa takot. Idaan nga muna tayo sa tindahan. Bili tayo ng tubig. Parang ang hirap humingi. Dumaan nga kami sa tindahan noon. Lahat kami noon pawis at takot. Naparami rin ako ng inom ng tubig. At si Kriza, halatang hirap i-handle ang kaba niya. Kaya hinimas ko na lang din ang likod niya. Dahil nakatayo siya, inalalayan din siya ni Kuya na makaupo. Hindi naman kami nagtagal doon at tumatakbo rin kasi ang oras at lumalalim ang gabi. Naging matiwasay ang takbo ng tricycle namin sa gabi. Pero pagdating sa bahay, isang nakakawindang na pangyayari ang aming nadatnan na talagang ikinadurog ng puso naming lahat. Ano nangyari? Bukas ang pintuan pero walang ilaw sa loob. Oh, nasa sila Ate Elisa? Ate Elisa? Iya? Nandito na kami! Eh, pumasok na nga kayo. Ano pa bang sinisilip-silip nyo dyan? Hindi maganda ang kutob ko, Nay. Sandali, itong cellphone, no? Pang-ilaw. Sino ba yung kasama nila dito? Sino pa nga ba edi ang tiyo Ramel ninyo? Pero sobrang tahimik eh. Pero nang pumasok kami, para akong pinagsakluban ng langit at lupa nang makitang may mga dugo na nagkalat sa loob ng bahay namin. Si Kuya noon nanginginig na ang kamay na may hawak ng cellphone ko at tinututukan ang mga nagkalat na dugo. Elisa! Hindi ito sa inyo, di ba? Ate! Diyos ko, sumagot naman kayo! Ano bang ibig sabihin ng dugo na to? Ate Elisa! Iya! Nasaan ba kayo? Nandito na ulit si Tito! Bumalik na kami! Elisa! Agad di ko naririnig ang boses nyo. Elisa! Iya! Diyos ko, bakit ako magtapat?
Iya! Iya, Apo! Iya! Nasaan ka? Nasa kusina siya, Kuya Vincent. Doon nagagaling yung boses niya. Agad na tumakbo si Kuya noon, papunta sa kusina. Dahil dala niya ang ilaw, dumilim sa party namin. Ako naman, umikot sa kabilang lamesa dahil nasikipan sila sa maliit na espasyo papuntang kusina. At dahil doon ako dumaan, may nasagi ang paa ko na katawan ng tao at doon ako nadapa. Aray ko! O Vincent, na paano ka? Papa, ang pangit na nila lang na pumasok dito. Anong nilalang? Ano ba to? Katawan? Ano? Katawan? Carissa, itutok mo nga yung ilaw dito. Oo, sige. Diyos ko po! Nanay! Kuya Albert, Diyos ko! Tio Romel! Ate Elisa! Diyos ko, bakit ganito yung sitwasyon mo? Kuya! Kuya, si ate! Anong nangyari? Kuya, si ate at Tio Romel! Tingnan mo dito! Elisa? Diyos ko, Elisa! Ano nangyari sa'yo? Bakit? Sino gumawa nito? Elisa! Diyos ko, duguan sila! Ano nangyari sa kanila? Romel! Tingnan niyo't makabuhay pa sila! Kakalibing lang ni Nestor, Diyos ko! Huwag naman kayong ganyan! Akalain mo nga naman sa gabing yon, dalawa agad ang nawala sa amin. Sobrang nanlulumo kami noon. At ang kuya ko, halos mabaliw dahil sa sinapit ng asawa. Ang sitwasyon kasi nila, hindi talaga normal. Puno ng saksak ang mga katawan nila, pero hindi gawa sa ordinaryong patalim. May mga kalmot pa kasi sila. At dahil sa nakita naming yon, mabilis naming sinuri si Iya kung may galos. Mabuti na lang talaga at wala. Pero sobrang saklap ang nangyari talaga. Naawa ako sa kuya ko na halos durugin niya ang katawan ng asawa niyang walang buhay sa yakap. Iya? Anong nangyari dito? Anong nakita mo? May pangit na pumasok dito. Sinaktan niya si Mama at si Lolo Romel. Tapos ako, gusto niya rin akong saktan pero nagtago ako doon. Diyos ko po, bakit naman ito nangyayari? Kawawa naman si Elisa at Romel. Babae na gumawa nito. Nagyan siya. Magbabayad siya. Dahil sa nangyari, pinagsabay namin ang pagre-report sa pangyayari na yon. Nais naming malaman kung sino ang salarin ng pagkamatay nila Ate Elisa at Tio Romel. Mukhang hindi yun ordinaryong tao lang. At habang nasa morgue noon ang dalawang bangkay, ilang beses humarap sa mga polisiya. At natatakot ito sa presensya nila, kaya mahirap itong kuhaan ng statement talaga. Hindi nito pinapaliwanag ang tungkol sa pumatay sa nanay niya. At umiiyak lang ito ng umiiyak. Paano na natin mabibigyan ng hustisya si ate? Si Iya lang talaga yung witness. Kakausapin ko siya ng solo. I-record ko na lang. Oo, sige. Para naman may mapanagot tayo. Naaawa ko kay Kuya Albert eh. At nasasaktan ako para sa kanila ni Iya. Kakainis. Hindi talaga ako papayag na hindi nasisingil yung mga hayop na yun. Ongoing ang kaso habang pinaglalamayan si Ate Elisa. Parang walang katapusan na ang pagpupuyat ng mga tao sa bahay noon. Pagkatapos kay tatay, kay ate naman. At habang nagpupuyat na naman kami sa lamay, kinausap naman kami ni Manong Badong. Ito na ang kinakatakot ko. Basta pamahiin dapat sundin. Dalawa agad ang binawas sa inyo. Kung alam lang talaga namin, hindi na kami kumain ng labong. Masakit ito para sa anak ko at sa pamilya ni Romel. Naaawa nga ako sa apo ko dahil nawalan siya ng ina. Sana hindi na madagdagan pa ang bawas. Sana, sapat na ang dalawa at mag-ingat kayo parate. Sa totoo lang nakakapagod na ngang umiyak eh. Hindi pa ako lubos na nakakapagpahinga sa asawa ko. Tapos ngayon, sa manugang ko naman. Yung anak ko hindi ko na rin maintindihan. Ayaw niya kumain dahil sa sama ng loob. Habang nakalamay kasi ang asawa ni Kuya, halos hindi ito umaalis sa tabi ng kabaong ng asawa niya.
Hindi na siya kumakain at parang nakalimutan na may anak siya. Si Kriza na lang ang nag-alaga kay Iya na nagpapapansin naman sa ama. Kapag hindi ito kinakausap ng tatay, umiiyak ito kaya talagang nakakaawa. Kuya, kailan mo ba balak kausapin si Iya? Asawa mo na lang yun nawala pero may anak ka pa. Hindi siya basta asawa lang. Asawa ko siya. Importante siya sa buhay ko, Vincent. Oo nga kuya, alam ko yun. Pero paano si Iya? Pwede ba hayaan mo muna ako? Nasasaktan ang loob ko. Papa? Halika na, Iya. Laro na lang tayo sa labas. Kuya Vincent, hayaan mo na lang muna yan. Ay, o sige. Tara Iya, magluluto ako ng pagkain. Anong gusto mo? Kami na lang talaga ang umintindi nun sa kanya. Hanggang sa dumating ang oras na hindi na niya kinaya. Natumba na lang siya sa kinauupuan niya dahil nahimatay na siya sa gutom. Pinagtulungan na lang namin siya noon na ipasok sa kwarto niya. At ang nagbabantay naman doon, anak niya. Dahil naman sa tulog siya, kami ang nagbantay sa kabaong ni Ate Elisa. Sinisigurado namin na kahit isa sa amin, may maiwan para lang magbantay. Pero hindi sa lahat ng oras matibay ang pagbabantay. Dahil nasalisihan pa rin talaga kami. Sandali lang akong kumuha ng pagkain sa kusina noon. At si nanay nag-aasikaso din doon. Si Kriza naman, binibihisan si Iya sa kwarto. At pagbalik ko ng sala, naamoy ko agad ang suka. Ala, bakit amoy suka? Hoy, patay nyo! Binubuhusan na naman ng suka! Ano? Hoy Lola! Hoy! Bumalik ka dito, hoy! Sandali Manong! Pigilan niyo muna yan! Abay, ba't ang bilis kumilos nun? Kakainis naman! Kumuha lang ako ng pagkain eh! Ano? Hindi niyo ba yung nakita? Ako hindi ko nakita. Huli na! Kakarating ko lang din. Ano na naman ang nangyari? Bakit amoy suka na naman ang buong bahay natin? Pumasok na naman yung matanda, Nay. Hindi ko nga alam kung bakit ang bilis nun eh. Ang bilis dumating tapos ang bilis niya umalis. Ano na naman bang iniingay nyo dyan? Tsaka ang baho ah. Ano yun? Parang formalin na parang may amoy suka. Ba't sobrang baho? Diyos ko naman, may sabaw na naman ang suka dito sa kabao ng ate ninyo. Nasaan na ba yung matanda? Hindi niyo ba nahabol? Kakainis. Ang bilis nga umalis na eh. Anong sabi nyo, Nay? Maraming suka? Patingin nga ako. Apakabastos naman nun. Eto oh, buti na lang talaga tulog ang kapatid ninyo. Pero paggising niya magwawala yun dahil sa ginawa dito sa asawa niya. Itulungan niyo na nga lang ako maglinis dito. Tulad ng kung ano ang ginawa namin kay tatay. Ganon din ang ginawa namin kay ate. Tapos, matindi pa ang pag-alulong ng mga aso nung gabing yon. Kasabay ng pag-alulong ng mga aso, may tunog pa ng uwak. Kinabukasan naman, kabado kami nang magising si kuya. Hindi naman kami ang nakagawa ng mali, pero abang na namin noon ang paninisi niya. Ano nangyari? Bakit may suka ang kabaho ng asawa ko? Kumain ka na muna ng agahan, anak. Bakit may suka to, Nay? Ano, pinabayaan nyo tapos nakapasok ang matanda? Kuya, huwag ka naman ganyan kay nanay. Nagtanong lang ako. Bakit nga may suka? Ayoko ng sagot ng kumain na muna. Pumasok yung matanda kagabi. Konting oras lang, nagawa niya agad na buhusan ng suka si ate. Kaunting oras. Imposible yan. Kumuha nga lang ako ng pagkain eh. Hindi naman ako nagtagal sa kusina. At ako naman binibihisan ko yung anak mo sa kwarto. Pero oo, bumalik na agad si Kuya Vincent. Si nanay naman nag-aasikaso ng pangkape. Saglit ka lang sa kusina, Vincent. Abusan agad ang suka si Elisa sa loob ng kabaong niya. Ano? Nabuksan niya agad ang kabaong sa ganong kaiksing panahon? Maliwala ka man ako sa hindi, kuya. Nabuta ko lang siya na naibuhos niya na. Akalain mo kahit sinong tao sa labas hindi siya napansin? Tulad ng inaasahan, nagalit talaga siya. Umiyak na naman at inintindi na lang namin. Mahirap naman kasi talagang mawala ng mahal sa buhay. At dahil galit na galit siya, nireport niya ang matanda. Nag-report din pala ang asawa ng tiyuhin namin noon na pinagtangkaan raw ng matanda na buhusan ng suka ang patay. Mabuti na lang, naagapan nila kaya hindi ito natuloy. Nang hinanap naman ng barangay ang matanda, hindi nila ito makita. Kahit sa ang sulok ng barangay namin,
Hindi talaga siya matagpuan kaya nagsimula kaming magtaka noon. Hindi kaya aswang ang matandang yun kaya hindi natin mahanap-hanap? Maganda siya kapag nakita ko. Bali-baliin ko talaga siya. Eh ano ba kasing problema nun? Wala din naman madetect na kamag-anak doon. Pero kapag may patay, litaw yun ang litaw. Sigurado si Tio Romel doon. Babalik-balikan niya. Hindi pa yun nabuhusan eh. Babantayan na nila ng maigi yun. Tulad ng inaasahan namin. Isang umaga noon ay nakatanggap kami ng balita na dumating naman raw ang matanda sa bahay nila. At may dala itong isang galon na suka. Pero nang habulin nila, nakawala raw agad. Grabe. Matanda pero mabilis kumilos. Ugod-ugod na yun ah. Pero ang bilis mawala. Anong klaseng tao yun? Tsaka saan siya kumukuha ng suka? Kaya nga ang sinabi ko sa inyo, baka aswang siya. Pero di ba yung nabuhusan na niya ng suka, hindi na niya binabalikan? Pero nangangamoy na suka ang asawa ko. Yun ang nakakapikon sa lahat. Ano kasalanan ng asawa ko sa kanya? At para saan ang ginagawa niya? Hayaan mo, malapit nang malayo sa panggugulo ng matandang yun ang asawa mo. At kapag nailibing na natin siya, Albert, makakapagpahinga na siya ng tuluyan. Ayoko pa siya mawala sa paningin ko, Nay. Pero kailangan natin siyang ilibing, anak. Hindi pwede na dito siya lagi. Hayaan mo nang makapagpahinga ang asawa mo sa pinagdadaanan niya ngayon. Kuya, isipin mo na lang si Iya. Ayaw ni ate na pinapabayaan mo siya. Huwag mong hintayin na sumama yung loob ng anak mo sa'yo. At saka kumain ka naman. Bagsak na yung katawan mo. Tsaka gusto mo bang magka-ulcer? Oo nga naman, anak. Gusto mo bang kumain? Ikukuha kita. Dahil pinagtulungan namin siya ng pakiusap, umalis lang siya noon sa harap namin at naghila ng upuan palapit sa kabaong ng asawa niya. Doon naman siya umupo at umiyak. Halos araw-araw na lang siyang ganon. Tapos si nanay naman noon, kumuha pa rin ng pagkain at pagbalik nito sa sala, sinalubong ito ni Iya. Ako na po yung magpapakain kay Papa, Lola. Abay, sige. Napakabait naman talaga ng apo ko. Napakabuting anak. O sige na, ikaw nang magpakain sa papa mo. Naaawa na ako kay Iya, Kuya Vincent. Ako nga rin eh. Pero naintindihan ko din si kuya. Durog yung puso niyan. Kung ako'y nasa kalagayan niya, alam ko ganyan din yung pakiramdam ko. Ano ba yan? Malapit na ang Pasko tapos ganito tayo. Sakit talagang isipin. Wala si tatay, wala rin si ate. Yung pangarap natin sa Pasko ngayong taon, wala na, sirang-sira na. Eh anong magagawa natin? Nangyari na eh. Kain ka na po, Papa, oh. Masarap po yung pagkain. Sige, ilagay mo din dyan, anak. Papa, kapag hindi ka kumain, mamamatay ka eh. Iiwan mo na rin ba ako? Si Mama lang ba yung mahal mo? Ha? Hindi ka doon, anak. Wala lang akong gana. Hindi mo yata ako mahal eh. Siyempre, mahal. Mahal na mahal ko kayo ng mama mo. Eh bakit ayaw mo kumain para sa akin? Kung ayaw mo kumain, ibig sabihin nun gusto mo nang mamatay. At kapag namatay ka, mag-isa na lang ako. Ibig sabihin dahil ayaw mo kumain, kasi gusto mo na akong iwan. Hindi mo na ako mahal, Papa, no? Albert, anak, kumain ka na. Huwag mong hayaan na isipin yan lagi ng anak mo. Tsaka kuya, nahihirapan din si Iya. Masyado pa siyang bata para dyan. At dahil naman doon, yumugyug na naman ang balikat niya nang umiyak. Kinuha niya ang plato mula sa anak at niyakap ito. Nakakaiyak lang panoorin na humihingi siya ng tawad sa anak niya at pinipilit kumain at tulong-tulo ang mga luha. Bago sumapit ang Pasko, nangyari muna ang libing ni ate. Halos sumama nun si kuya sa libingan nito sa sobrang pag-iyak. Ang sikip talaga sa dibdib na makita siyang ganon. Lalo na si Iya, na walang nagawa kundi isubsob ang mukha niya sa dibdib ko. Binuhat ko na lang siya para mayakap ko naman. Pagpapayad ng gumawa nito sa'yo. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya masisigil. Albert, Iho, isasara na nila ang libingan. Halika na. Hindi pa kwenta mo alis sa asawa ko. Paano kami ni Iya?
Kuya, tara na. Hayaan mo na siyang makapagpahinga dyan. Tatakpan na nila yung libingan. Naghihintay na sila, oh. Tara na, kuya. Kuya, si Iya oh. Dito ka na. Risa, hilahin mo nga yan. Hinila nga nila ni nanay si kuya noon. Sumalampak ito sa lupa matapos nilang mahila. Bumaba si Iya noon mula sa braso ko at yumakap sa ama. Nag-iyakan silang dalawa habang naghihintay kaming isara ang libingan ni Ate Elisa. Kinabukasan naman noon, si Tio Romel naman ang ililibing. Ubus na ang luha namin sa pagluluksa noon. At pagkatapos mailibing ang dalawa, sobrang nakakamatay ang Pasko naming pamilya. Naghanda kami noon pero konti lang. Pero ang hirap talagang indahin ng lungkot. Kahit kalalaki mong tao, hindi mo pa rin maiwasang bigla-bigla ka nalang hihikbi dahil kulang na kayo. Nakausap ko na yung amo ko. January na lang ako babalik. Pumayag naman siya. Buti na lang mabait yun. Mabuti naman kung ganun. Sa'yo kuya, parang hindi naman kita nakikitang tinatawagan mo siya sa phone na. Sa totoo lang, Risa, natanggal talaga ako sa trabaho. Ha? Bakit? Maayos ka naman magtrabaho, di ba? Babaw sila eh. Kasama ako. Siyempre, maiiwan lang yung mga malalakas yung backer. Ano pa magagawa ko? Ganun ba? Alam na ba ni nanay? Hindi naman niya kailangan malaman yun eh. Pagbalik ko doon, maghahanap na din ako ng trabaho. Mabilis naman ako makahanap eh. Pag makakaluwag-luwag ako, gusto ko nga silang dalhin dun eh. Maghanap ka na lang kuya ng trabaho na malapit sa akin para iisang bahay na lang tayo. O sige, kakausapin ko si Baba. Kung nandun pa siya, parehas lang kami ng problema nun eh. Tukol sa pamilya. Akala namin noon, tapos na ang problema namin. Pero matapos ang Pasko, 2 araw makalipas ay naghihintay kami ng pagsapit ng bagong taon. Nag-umpisa ang pag-ubuno ni Kuya. Nag-alala naman kami agad dahil nga matindi ring parusa ang ginawa niya sa sarili niya. Ano Kuya Albert? Ayos ka lang ba? Oo naman. Malamig kasi. Si Iya. Nandun sa labas kasama ni nanay. Ganun ba? Gawa ka nga ng salabat. Yan na nga ba sinasabi ko, kuya eh. Pinabayaan mo na naman yung sarili mo. Kasi baka mamaya mapaano ka na yan ha. Ubot sipon lang to. December. Malamig. Ganun talaga. O sige kuya, gagawa ko ng salabat para sa'yo. Si Chris rin ang nag-alaga sa kanya noon. Hindi talaga namin siya pinabayaan dahil mahirap na. Natatakot kami na may susunod na naman. Tutok na tutok kami kay kuya noon na parang alam naming siya ang susunod. Tapos isang araw noon, nang nagkataon na lumabas ako ng bahay, hindi ko inasahan na makakasalubong ko ang matanda. Lola, teka lang po sandali. O bakit? Aawayin mo ba ako? Gusto ko lang malaman kung ano yung dahilan mo. Bakit mo ginagawa yung sa patay namin? Hindi ko ipapaliwanag dahil nagagalit ka. Hindi ako nagagalit, Lola. Nagtatanong lang po ako. Nagagalit ka. Hindi nga po. Basta't nagagalit ka, alam ko. Hindi nga ho. Ba't mo ba ang kulit nyo? Alam mo ba na tinutugis ako ngayon? Nireport nyo kasi ako. Kasi nga ho, hindi ho maganda yung ginagawa nyo. Pero may pag-asa pa ho kayo. Magpaliwanag ka lang sa amin. May pag-asa ka dyan. Kahit hindi ako magpaliwanag, hindi naman ako mahuhuli. Pumalis ka nga dyan at dadaan ako. Ugod-ugod siyang lumapit sa akin at tinabig pa ako na parang bata. Nang akma ko siyang huhulihin, tumakbo siya. Yung takbo niya, takbo nga ng matanda at hindi naman yun mabilis tingnan. Pero nang hinabol ko, hindi ko pa rin talaga siya maabutan. Lola, nakikiusap naman ako na maayos oh. Isipin na lang natin na kailangan kong gawin yon. Bakit nga ho? Basta, maghirap ka muna sa kakaisip dyan. Dahil kasi inireport niyo ako. Ang sasama ng mga ugali ninyo. Napipikon ako nun sa totoo lang. Pero wala akong magagawa kung mapang-asar talaga siyang matanda. Isang gabi naman nun, nasa loob kami ng bahay lahat. Habang kumakain ay umaalulong nun ang aso namin. Tapos,
Tumutunog pa ang uwak. Nakaamoy kami ng nakakasulasok na amoy na naging dahilan ng paghinto namin sa pagkain. Ano ba yan? Bakit ang baho dito? Saan galing yan? Ewan ko nga rin eh. Parang bigla nang dumating. May umaangil sa labas. May halimaw yata. At magtakip kayo ng ilong. Takpan na lang yung pagkain. Diyos ko naman, bakit ba kasi ito nangyayari? Para tayong binubwisit na ewan. Ang sakit pa ng tiyan ko. O ano, Kuya Albert? Ayos ka lang ba? Mahapdi ang sikmura ako eh. O tingnan mo, ayan ang resulta ng pagutom-gutom mo. Ayoko pong kumain, Papa. Sobrang baho po. Oo, takpan mo ang ilong mo. Krisa, iligpit mo na lang yung pagkain. Wala nang kakain yan. Ang sakit, sobra. Kuya, nagpapawis ka. Hala, Nay, ang lamig po na pawis niya, oh. Oh, matutumba. Krisa, tulong! Alalay muna! Diyos ko naman, Albert. Alalayan niyo siya, dalhin niyo sa kwarto. Yan kasi ang sinasabi ko eh. Napakatigas naman kasi ng ulo mo. Basang-basa na agad siya ng pawis. At saka, ang bigat niya. Umiiyak si Iya noon dahil sa nakitang nangyayari sa papa niya. Si nanay na lang ang umaasikaso sa kanya. Dahil kami ni Kriza ay inaalalayan namin si kuya papasok ng kwarto. Ang bigat niya talaga nun. Hindi normal. Hirap na hirap kami ni Kriza noon na dalhin siya sa kwarto. At yung pawis niya talaga noon, tumatagaktak. Bakit ganito yung pawis niya, Kuya Vincent? Sobrang lamig naman yata. Oo nga eh. Pero aalis tayo bukas. Dalhin natin ito sa ospital. Baka mamaya kung ano palang nangyari sa sikmura nito. Expected na naman yun eh. Mahaba rin yung pagpapagutom niya. Mahapdi sa sikmura yun. May budget ka pa ba dyan? Meron, may ipon pa naman ako eh. Tulungan na lang tayo, Kuya. Parang kapos na rin yung laman ng bulsa ko eh. Labas ng labas yung pera pero wala namang pumapasok. O sige. Hindi nagtagal. Nawala nun ang alulong ng mga aso. Tapos nawala rin ang mabahong amoy. Hindi ko na rin narinig ang tunog ng uwak. Hindi na namin napansin yon dahil nga abala kami kay Kuya. At kinabukasan, dinala nga namin siya sa ospital. Nalaman namin na meron siyang ulcer at talagang maraming gamot ang kailangang bilhin para sa kanya. Nanatili pa siya roon, kaya kami naman, panay ang pabalik-balik sa bahay at ospital. Bakit hindi na lang tayo umuwi? May mga hinihintay pa kasi tayong result mo. Tsaka isa pa, hindi maganda yung kalagayan mo. Ramdam mo naman yun, di ba? Naiwan si nanay at iya sa bahay. Natatakot ako na baka maulit na naman ang nangyari noon. Sa gabi, Kuya Albert, uwi ako dun para masamahan sila. Huwag ka magalala. Hindi ko sila hayaan mapahamak. Hindi na mauulit yung dati. Para sigurado, umuwi na lang tayo. Tama na, Kuya. Namatigas yung ulo mo. Nakakasawa na kayo magpaintindi sa ng mga dapat mong maintindihan. Narinis ka na? Nakakapikon na kasi minsan eh. Hoy, ano ba kayong dalawa? Tama na nga yan, huwag nga kayong ganyan. Pasensya na kasi naging pabigat ako ha. Babayaran ko lahat ng ginastos mo sa akin. Hindi naman yun yung ibig ko sabihin, Kuya. Mahirap ba intindihin na ayaw ko nang nagkakaganyan ka? Ayoko nahihirapan ka kaya ako naiinis. Kasi ginugusto mong mahirapan ka eh. Hindi ako naniningil ng pera. Pera lang yan. Mahahanap yan. Pero kapag ikaw yung nawala, mababalik ka ba namin? Sige, sagutin mo ako. Hindi na siya umimik pa noon. Napagtanto niya rin siguro na tama ako. Pagsapit ng hapon, si Kriza ang naiwan sa kanya. May samaan ng loob na kasing namagitan sa amin. At kahit maiksing pagtatalo lang yon, tagos sa puso yon sa aming magkapatid. Lalo na ako, masakit para sa akin ang sinabi ko at nakaramdam ako ng pagkakonsensya. Hindi kasi ako sanay sumagot sa kuya ko. Pagdating ko naman sa bahay, nadatnan ko si nanay na nagluluto ng dadalhin ko sa ospital. Ang gagawin ko kasi, magdadala ng pagkain roon, tapos babalik ako sa bahay para samahan sila nanay. Kaya nga pag uwi ko ulit sa bahay noon, madilim na talaga ang biyahe ko. Vincent, abay, ginabi ka na naman ng uwi. Oh, Manong Badong, ikaw rin yata. Saan ka po galing? Bumisita ako sa kaibigan kong albularyo. Di ba, bibisita kayo rito? Humingi ako ng tulong sa kanya.
bago pa may mapahamak. Yung ibig niyo bang sabihin, yung tungkol sa dahilan kung bakit umaalulong yung mga aso? Oo, aswang yon. Kaya mag-ingat kayo. Ay, oo nga pala. Kamusta na ang kaso na nireklamo nyo noon sa pagkamatay ni Alisa? Hindi ba nireklamo nyo yon? Oo, nireklamo po yun ng kapatid ko. Ang problema lang kasi, hindi mahanap kung sino yung pumatay sa kanila. Dahil aswang ang gumawa nun. Ano ho? Oo, may aswang na umaligid sa lugar natin. Kaya mag-iingat kayo. Kinilabutan ako sa sinabi niya. Sabay rin kami noon na umuwi. Madadaanan nga lang niya ang bahay namin. At pagdating ko sa bahay, naghihintay naman pala doon si Nanay at Iya para sa hapunan namin. Nag-usap lang kami ng random noon at sumasagot naman ako sa mga tanong niya. Pero ang isip ko, hindi mawala-wala sa sinabi ni Manong Badong. Ay, ano yun? Aswang daw? Ano ka mo, Vincent? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Wala po, Nay. Kumain na po tayo. Sabi mo po, Tito, aswang. Wala kumain ka na dyan. Tapos bukas, bibisitahin natin yung papa mo sa ospital, ha? Diyos ko, ayan na naman sila. Baka mamaya may mabaho na naman. Nay, patapos na ako. Huwag ka mag-alala. Ako rin naman. At si Iya tapos na rin naman. Iya, uminom ka na ng tubig, ha? Parating na yung mabaho. Magtakip ka kagad ng ilong, ha? Pero lumakas ng lumakas ang alulong ng mga aso noon. Tapos hindi nagtagal, naamoy na namin ang mabaho. Magkahalo ang amoy formalin at nakakasulasok na laman ang naaamoy namin. Katakataka lang kung bakit. May formalin dito Saan ba nang gagaling yun? Iya, magtakip ka ng ilong. Anak na. Tito, ano po yun? Parang hindi na normal yan, anak May hayop ba sa labas? Nay, pumunta na kayo sa kwarto. Ako nang bahala dito. Ano? Mag-isa ka lang dito, hindi pwede. Ayan na naman siya, Lola. Yan po yung pumatay kay Mama. Halimaw yan. Napakapangit ng mukha niya. Ano? Nawindang ako sa sinabi ni Iya. Nung namatay kasi ang nanay niya, hindi namin siya nakausap ng matino tungkol sa nangyari. Isa siya nun sa mahirap kausapin nung umpisa at naging matatag lang sa huli. Pero ang impormasyon noon na manggagaling sana sa kanya, hindi niya nasabi. Nung kinausap ko kasi siya na kami lang dalawa, wala din siyang ibang naging sagot sa akin kundi ang umiyak lang. Diyos ko po naman, Vincent. Ano nang gagawin natin? Nay, ano mo malabas sa aswang? May alam ka ba, Nay? Asin! Kumuha ka ng asin. Yun ang sabi nila. Hawakan mo si Iya, Nay. Kukuha lang ako. Tumakbo ko sa kusina noon. Kinuha ko ang garapon ng asin at kumuha din ako ng itak na nasa gilid lang ng lutuan. Bumalik ako sa pwesto ni Nanay at talagang pilit na binubuksan ng halimaw sa labas ang mayor naming pintuan. Bawat uga ng pintuan noon, kinikilabutan ako. Tapos parang matitinag pa yon. Si Nanay noon, bawat kalabog ay sumisigaw talaga. Dahil nalilito na rin ako sa dapat gawin, sinabuyan ko ng asin ang pintuan. Umaangil ito mula sa labas at pansin ko na parang umatras. Maya-maya naman, tumahimik na. Diyos ko naman, Vincent. Ano bang klaseng nilalang yun? Hindi na yata tayo ligtas dito. Hindi ko alam, Nay. Pero mukhang tama si Iya. Yun nilalang na yun. Yun yung pumatay sa nanay niya tsaka kay Tio Romel. Kaya pala hindi normal ang sinapit nila. Nakakakilabot na halimaw pala ang umatake sa kanila. Diyos ko naman, anak. Hindi ako makakatulog dito buong gabi. Paano na lang kung bumalik yun? Madaling po ang kuko ng tito. Tapos mahaba po. Nakakatakot po siya at sobrang baho po niya. Umalis na lang po tayo dito. Punta na lang po tayo kila tatay. Iya, hindi pwede. Gabi na eh. Hindi pwedeng lumabas tayo dahil baka masaktan tayo. Tsaka bawal yung marami bantay sa ospital. Lalo na yung bata. Pero huwag ka maglala. Hindi kita hayaan masaktan ng aswang na yun. Lalabanan ko siya, ha? Matapang si Tito, di ba? Pagkatapos ng pangyayaring yon, naging tahimik na ang gabi. Pero nanatili kami nila Nanay sa isang kwarto lang para naman mas masiguro namin ang kaligtasan ng isa't isa. Kinabukasan naman noon,
Una ko talagang tiningnan ay ang pintuan. Makikita roon ang bakas ng mga kuko niya. Naiwan din ang amoy nito roon. Ikaw yun yung pumatay kila ate. Bakit kaya bukas yung pintuan noon? Tsaka walang galos sa dingding oh. Parang pinapasok talaga ng kusa. Tito? Bakit ka po nagsasalita mag-isa dyan? Hindi, Iya. May inisip lang ako. Kumain ka na ba? Hindi pa po. Kumain ka na. Kasi bibisita pa tayo sa papa mo sa ospital, di ba? Hindi namin inilihim kila kuya ang nangyari kagabi. Alam kong mag-aalala sila at mas magdudulot yon para magpursige si kuya na umuwi na lang. Pero hindi namin siya papayagan, lalo na kung may kirot pa rin siyang nararamdaman. Isang araw pa ang pananatili niya roon bago siya nakalabas sa ospital. At pagka-uwi namin sa bahay, sinuri niya agad ang sinasabi kong bakas sa pintuan. Maging siya ay nagtataka rin at binalikan ang araw na namatay ang asawa niya. Ano yun? Pusa nilang binuksan. Yun na nga yung pinagtataka ko, kuya eh. Hindi ba sa mga kwento yung mga aswang nanlilin lang? Baka yun ang ginawa nun nila kay ate. Kasi isipin nyo wala tayo dito, tinihintay nila tayong dumating. What if nagpanggap yung aswang na yun na tayo? Kaya binuksan ni ate, di ba? Oo nga naman. Baka ganun nga ang nangyari. Oo. At baka inatake ka agad sila pagkabukas. Oo. Kasi yung sa inyo naman, wala kayong hinihintay na dadating, di ba? Hindi naman kami uuwi ni kuya eh. Kaya siguro, kinalabog na lang yung pintuan. Pero Diyos ko naman, bakit naman sa atin? May hinanakit ba yung aswang na yun sa atin? Ito na ba yung sumpa ng labong? Labong? 3 na yung nabawas sa kadugo natin, kuya. Naalala niyo ba yung sinabi ni Manong Badong? Oo, naalala ko. Pero ayokong isipin yun. Natatakot-takot na papraning. At wala nang dapat mawala pa sa atin. Wala na, hindi na pwede. Kaya nga halika na nga dito kuya, mamaya mo na isipin yan. Kakarating mo lang, dapat nagpapahinga ka. Gumaling si kuya noon. Pero sa hindi inaasahan, si nanay ang kasunod na nagkasakit. Sumakit rin ng tiyan niya at LBM ang dahilan. Para talagang sinumpa ang pamilya namin noon. Dinala na namin noon si nanay sa ospital, pero hindi naman kami nagtagal. Umuwi kami pagkahapon matapos mabili ang mga gamot. Ano ba naman yan? Hindi na tayo nawawala ng problema. Maglalaga ako mamaya ng dahon-dahon na iinumin ni nanay para sa tiyan niya. Mas maganda kasi kapag puro ang gamot. Walang halong kemikal. Oh, si Manong Badong to Manong Badong, napadalaw ka ho. Hindi ba sabi ko nung nakaraan na pumunta ako sa kaibigan kong albularyo at nireklamo sa kanyang nangyayari dito. Ito, nagbigay siya ng proteksyon. Sindihan niyo ito kapag may aswa. Ayaw niya ng amoy nito. Kaya kapag narinig niyo siya, sindihan niyo ito. Abay, totoo ba yan? Kung ganun salamat naman. Magindi ang mga napagdaanan namin dito nung nakaraan. Kaya kailangan talaga namin ng proteksyon. Baka nga ang aswang na yon ang maging dahilan ng pag-epekto ng pamahiin ng labong sa inyo. Kita niyo, naging totoo ang pamahiin sa inyo. Pero kung kaya niyo pigilan, sikapin ninyo. Kung sa pag-iingat lang, ginagawa namin yon araw-araw. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon talagang mapoprotektahan namin ang isa't isa. Wala namang umataking aswang sa bahay nun. Pero oo, gabi-gabing nagpaparamdam ito. Dahil sa paramdam ng aswang, naghanap ang kuya ko ng albularyo at inalam niya ang mga paraan kung paano labanan ang aswang. Nakakuha siya ng impormasyon mula sa albularyo na nakausap niya at binigyan siya nito ng sandata laban sa aswang. Kuya, ano yan? Buntot pagi. Mabisang panlaban to sa aswang. Panahon na para kumilos. At nang mapuksa na yon. Latigo? Buntot pagi ang tawag rito. Halata naman na buntot ng pagi ito. Hindi kayang solusyonan ng alagad ng batas ang nangyari kay Elisa. Pwes, ako ang gagawa. Kasi kaya kong magkaroon ng kwenta sa paghihiganti ko. Hindi tulad nila. Iniisip pa rin na tao pa rin ng kalaban at hindi naniniwala sa aswang. Kaya walang solusyon sa operasyon nila dahil kulang sila sa paniniwala. Tila biglang naging agresibo noon si kuya. Madalas siyang tumatambay noon sa labas habang naninigarilyo. Inaasahan niya lagi na darating ang aswang.
Pero 2 gabi na ang lumipas. Wala namang aswang roon. Kuya Albert, pumasok ka na. Hindi na darating yan. Baka takot lang yan sa hawak mo. Mamaya na. Patulugin mo na lang si Iya. Kanina pa ako kinukulit eh. Tawagin daw kita. Kaya pumasok ka na, hindi na darating yan. Oh, ano yun? Lola? O bakit Iya? Ano nangyari sa lola mo? Tita, natumba po si Lola. Ano? Oh, ba't naman natumba yan? Nay! Ano nangyari? Ewan ko, natumba daw si nanay. Tara, puntahan natin. Halos sabay-sabay kami nun pumunta sa kusina. At nadatnan nga namin si nanay na walang malay. Nataranta kami noon at naging mabilis lang ako. Kaya ako ang nakabuhat sa kanya. At inalalayan lang ako ni kuya. Si Kriza noon, agad nahawakan si Iya. Dinala ko sa kwarto si nanay at dahan-dahan siyang pinahiga. Tapos nang haplusin ko ang noo niya, malamig ito. Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit ba kuya? Ano bang nararamdaman mo? Tignan nyo, si nanay parang malamig siya. Ano? Patingin nga. Anak na. Nay! Nanay! Nay, huwag kang ganyan! Paano bang malamig? Putra, gisawakan mo! Hala, oo nga. Tara, dali natin sa ospital. Huwag na natin patagalin to. Pero kuya, tingnan nyo. Parang wala siyang pintig. Krisa, huwag kang magsabi na ganyan. Dali na lang natin sa ospital. May sasalba pa natin siya. Nay! Nay! Ano ba yan? Posible naman bigla-bigla na lang yan. Nataranta kami ng sobra noon. Si kuya ay kumaripas ng takbo sa labas para kumuha ng tricycle. Ako naman, binuhat na si nanay at sumunod na sa kanya. Si Kriza noon, hawak-hawak lang din si Iya. Pero habang naglalakad kami, hinarangan kami noon ng matanda. Saan mo dadalhin yan? Hindi yan ang nanay ninyo. Lola? Ikaw na matanda ka. Matagal ka na namin hinahanap ka. Krisa! Wag! Matanda pa rin siya. Baka nga siya yung aswang eh. Sa wakas nakita rin kita na matanda ka! Kuya! Wag! Uy! Kumalma ka naman oh! Kumalma! Ang laki ng kasalanan sa atin ng matandang to! Oo nga. Pero kumalma ka muna. Lola, paano mo nasabing hindi to yung nanay namin? Dahil malamig yan. Ang nanay ninyo hindi. Dahil buhay siya. Ano? Magagalit pa ba kayo sa akin? Sinasabi ko na ang totoo. Hindi yan ang nanay ninyo. At huwag kayo sa ospital pumunta. Kundi sa albularyo. Yun lang. Umalis na naman siya ulit noon. Tinawag pa ito ni Kriza pero hindi na lumingon. Tapos, nang sabay naming tingnan si nanay, hindi na siya ang karga-karga ko, kundi isang puno na ng saging. Nabitawan ko ito agad at kinilabutan sa nasaksihan. Anak na, nasaan si nanay? Ito, paano po naging saging si Lola? Pucha! Nasa si nanay? Baka naman nasa loob pa. Takbuhan na naman kami noon pabalik sa loob ng bahay. Hinalughog namin ang bawat sulok ng loob nito. Pero wala talaga si nanay. Hindi na ako mapakali noon. Praning talaga ako at sobrang nag-aalala kay nanay. Nay, ano nang gagawin natin? Si nanay baka mapano na yun. Diyos ko naman, huwag naman sana. Nakikiusap naman ako. Tama na naman yung bawas sa pamilya namin. Hindi tayo susuko. Tara! Puntahan natin ang albularyo. Yun na talaga yung dapat natin gawin ngayon, kuya. Tara, saan ba yung bahay nun? Baka maubusan na tayo ng oras. Tinungo nga namin ang lugar kung saan nakatira ang albularyo. Kahit 10 oras na ng gabi, inistorbo namin ito sa sariling tirahan. Mabuti na lang, hindi ito tumanggi nang sabihin namin na kailangan namin ng tulong. Agad siyang nanghihingi ng gamit ni nanay. Yun daw gamit na. Pero dahil wala kaming dala, bumalik muna kami at kumuha ng gamit ni nanay. Kaya masyado nang natatagalan at habang tumatagal, lalong nanganganib si nanay. Pero nang makauwi kami sa bahay, nadatna namin doon si nanay na umiiyak. Nay? Bakit niyo naman ako iniwan dito? Nagsilabasan kayong lahat at hirap na hirap ako sumigaw. Po? Nandito ka lang, Nay? Nandito lang ako at nagulat ako na nagsilabasan kayo. Tapos may dala pa kayong puno ng saging.
Tinatawag ko kayo pero hindi ako makapagsalita. Kung ganun, nakita mo kami? Buti naman na nandito ka pa rin. Oo, nandito pa rin ako. Pero may aswang dito kanina. At hindi ko alam, parang may kalaban siya sa labas. Kaya doon siya mas naabala at hindi dito sa loob ng bahay. Kaya nga nandito pa rin ako eh. Diyos ko naman, Nay. Salamat naman at walang nangyaring masama sa'yo. Napasapon na lang ako nun sa muka at naiyak sa sobrang pasasalamat na ligtas siya. Sa sitwasyon na yon, parang kung pwede lang talian na lang namin ang isa't isa para hindi na kami masalisihan pa ay gagawin namin. Pero syempre, sino namang timang ang tatalian ng isa't isa, hindi ba? Sa totoo lang, nagulat na lang kami noon dahil lumagpas na pala ang bagong taon. Saka lang namin napagtanto na New Year na pala sa araw ng Enero 2. Hindi na nga kami nakapaghanda noon dahil ang pinagsaluhan namin nung buwan na yon, takot. Enero na. Nag-December ba? Oo, hindi na nga natin nadama, kuya eh. Hindi na tayo nakatawa. Tumawa ka naman dyan. Ah, oo nga, kuya. Pero, alam mo, Vin, kung may pangarap man ako ngayon, yun ay gusto kong makuha ang hustisya para sa ating lahat. Wala tayong kasalanan. Bakit ang nangyari sa atin to, di ba? Kasalanan lang natin nun, kumain lang tayo ng labong. Pero bakit ganun? Pakaramdam ko ang laki ng kasalanan na nagawa natin. Kasalanan natin kila ate, kay Tio Romel. Pampakumplikado lang ng buhay ang pamahiin na yan. Gagagawan lang ito ng aswang. Aswang ang dahilan ng lahat ng hindi pamahiin. Tingnan mo, pag natapos na itong problema natin sa aswang, hindi na matutuloy ang pamahiin na yan. Anong koneksyon ba ng labong sa patay? Ang hirap lagyan ng siyensya. Manok, labong, puro pagkain, bawal sa lamay. Oo nga no, anong koneksyon kaya nun? Kapag nilunok ng manok o di kaya labong ang labas nun sa puwet, di ba? Di naman yung dadaan sa patay, di ba? Sa usapang yun ay nagtawanan kami ni Kuya. Nadatnan kami ni Kriza at sinamaan kami ng tingin nito dahil umaandar na naman ang selos niya. Siya raw ang bunso pero bakit hindi siya kasali? Napag-usapan din namin noon na wag na munang bumalik sa trabaho. Si Kriza, umalis na lang sa trabaho niya kasi mas uunahin niya ang pamilya. Mahirap pa kasing i-push ang paglilipat tulad ng pangarap niya. Kaya wala talaga kaming pagpipilian kundi ang mamuhay pansamantala na magkakasama sa iisang bahay. Oo, kuya, gabi na naman. May magpaparamdam kaya na aswang? Hindi na ako takot sa kanya. Vincent, pakisuyo nga muna ng tubig dito. Wala na palang tubig dito sa loob. O sige, Nay, sandali lang ho. Kinuha ko ang balde sa kusina. Pumunta ako sa tarog sa labas at naglagay ng tubig sa balde na yon. Sa parte na yon, nakakalanghap ako ng mabahong amoy. Tapos ang aso nun, umaalulong pa ng konti. Kuya, kuya, may naamoy ka ba? Albert, tawag ka ng kapatid mo. Sino? Ako? Tinatawag ka ni Vincent. Bakit? Kuya, sumingot ka ng hangin. May naamoy ka ba? Nandito na siya. O ano, aswang? Matagal-tagal din kitang hinintay ah. Gutom ka na ba? Umarap ka nga. Albert, ano bang ginagawa mo? Hinahamon ko ng katayan ng aswang na tonay. Pagalingan ng katay. Ano sa'yo? Kuko at ngipin sa'yo. Buntot pagi ang sa akin. Ano? Labas na! Huwag mo akong tagu-taguan kung talaga malakas at makapangyarihan ka, ha? Huwag kang traitor kung tumirada. Umarap ka! Pero ang aswang noon, nanahimik lang. Puno na ang balde na nilagyan ko ng tubig. Nanginginig ako ng konti noon, pero kinalma ko lang ang sarili ko. Pagpasok ko sa kusina, nakaupo sa ibabaw ng lamesa si Iya at yakap ito ni Kriza. Si Nanay, agad na kinuha sa akin ng balde. Pagkabigay ko naman, agad akong kumuha ng ilaw at lumabas. Inirawan ko ang gawi kung saan nanggagaling ang masangsang na amoy. Nakita mo? Hindi pa eh. Pero ganito ba talaga yung amoy ng aswang? Napakabaho. Marami naman nagsasabi na may iba't ibang klase naman ng aswang eh. Hindi ba kayo natatakot na dalawa dyan? Kukwentuhan pa kayo ng ganyan. Pumasok na nga lang kayo. Ayun! Ayun, nakita ko siya! Pucha! Napakapangit at baho nito! Kuya, kaya ba yun ng buntot pagi mo? Mas malaki pa sa atin yan eh.
Sige, lumapit ka! Hindi mo ako kaya, Albert. Mahina ka lang. Tao. Samantalang ako. Aswang. Wala akong pakialam kung gaano ka pa kalakas. Magbabayad ka sa ginawa mo sa pamilya ko! Hindi ko nakasalanan kung matakaw kayo sa labong. Ang mahalaga lang naman sa akin, nabigyan ako ng permiso na makapambiktima ulit dahil sa labong na yon. Anong pinagsasabi nito? Yung labong, ano yun? Pintuan niya? Hindi kasi kayo naniniwala sa pamahiin, kaya hindi niyo naiintindihan ang ginawa niyo. Krisa! Krisa, dito ka lang! Huwag ka nang lumabas dyan! Krisa, huwag ka lumabas! Diyan ka lang! Yung binigay ni Manong Badong, Nay. Sindihan na natin yun. Naku, oo nga pala. Sandali lang. Nasaan na ba yun? Kahit ano pa yung nilalaban niyo sa akin, hindi niyo ako kaya. Isang tigres lang kayo sa akin. Nay! Nay, bilisan mo na, Nay! Oo, ito na. Ito na, nandito na. Lagot ka ngayong aswang ka. Sige, gawin niyo ang lahat para matalo ako. Hinampas ng aswang na yon ang kuko kay Kuya. Napaatras siya at ako naman ay napatakbo sa pintuan. Si Ian nun, tumili at umiyak sa takot. Tapos si Nanay naman, sinindihan niya ang binigay ni Manong Badong. Albert, tumabi ka dyan. Ah! Hindi niyo alam ang ginagawa niyo. O talaga? Etong sa'yo! Buwisit na buntot pagi yan. Umuusok siya. Napapaso siya sa buntot bagay, kuya. Nasaan yung itak? Nay, padaan ako! Ayan na, malalanghap niya na yung usok. Katapusan mo na ngayong aswang ka. Ang sarap. Bakit? Ano nangyari? Hindi siya nanghihina? Bakit parang lumalakas pa siya? Ang sarap niyo talagang paglaruan. Ang akala niyo, kahinaan ko yan. Kahinaan niyo yan. Hindi nagtagal noon, nahihilo na kami sa usok na nalalanghap namin. Pareho kami nung nalito, pero hindi ko na magawang magtanong pa dahil binabaliktad na ng masamang amoy ang sikmura ko. Lumaban pa nun si Kuya at hinampas-hampas na ito ng buntot pagi. Pero kulang talaga ang lakas niya. Papa! Iya! Ayop ka, aswang! Mali si Badong. Sa sobrang tapang talaga ng amoy, nang manuot ito sa ilong ko, parang kinakastigo ang utak ko sa sobrang sakit at nakakahilo. Pero bago pa ako noon mawala ng malay, naabot ko pa ang kamay ni Nanay. Tapos nang magising ako noon, ang dilim na ng paligid. Nasaan ako? Nay? Kuya? Krisa, iya? Nasaan kayo? Langya! Nasaan ako? Kuya? Vincent! Hindi ako makagalaw! Nakagapos tayo. Hindi pwede ito. Iyanak! Nandiyan ka ba? Ang dilim. Nay! Nasaan sila, Vincent? Krisa! Sumagot kayo! Hindi ko alam, kuya. Ang hirap makawala dito. Gumawa ka ng paraan. Hindi pwede na wala tayong gawin. Ang anak ko, si Nanay at Krisa, nasaan pa sila? Pakiramdam ko talaga noon, wala sa lugar na yon ang mga babae sa pamilya namin. Hirap na hirap pa ako noon makawala sa pagkagapos sa akin. Sobrang dilim pa tapos malamig. Nakarinig pa ako noon ng parang tagas ng tubig sa bukal. Nasaan ba tayo? Wala akong maaninig talaga. Tanong ko yun kanina sa'yo. Tapos tinatanong mo na naman sa akin pabalik. Leching tali to. Ang hirap tanggalin. Napapagod na nga ako, kuya. Isipin mo na lang na habang pinagbibigyan mo ang pagod mo dyan, nanganganib ang buhay nila. Kaya nga hindi ako susuko eh. Uwisit ang matandang yun. Nagbigay ng proteksyon pero mali. Nakakairita. Duda ako kay Manong Badong talaga. Pakiramdam ko plano niya yun. Yung maisahan tayong lahat. Lalo lumakas yung aswang sa binigay niya proteksyon eh. Hindi pala yung para sa atin, kundi para sa aswang. Ayop na matandang yun. Akala ko mapagkakatiwalaan. Kasi tao. Ang tanong, tao ba talaga siya? O baka siya yung aswang at minanipula lang tayo? Magtutuos talaga kami. Ano? Wala pa ring usad dyan? Kuya,
Lumuluwag na konti yung tali ko sa kamay, oh. Pero hindi ko pa natatanggal. Malapit na ang sa akin. Ito, kuya. Ito, matatanggal ko na. Bilisan mo. Ang lugar kaya tayo dinala, ha? Ayan na, natanggal ko na, kuya. Puntaan mo ako dito. Mag-ingat ka kasi madilim. Mukhang mabato pa naman. O sige, aalisin ko lang yung tali ko sa paa. Sige, Binilisan ko na lang ang pagkilos noon. Nang makalagan ko ang sarili ko, agad akong gumapang papunta sa kanya at nasabayan pa ng kamalasan kasi nga nadulas ako at nahulog pa sa malamig na tubig ang paa ko. Mabuti na lang noon, hanggang tuhod lang yon at hindi malalim. Umakyat na lang ako sa bato noon at tinunton kung nasaan si kuya. Sa huli ay nakapako siya. ayos ka lang. Oo, hindi naman ako nasaktan. Medyo nabasa lang. Nasaan na yung kamay mo? Aalisin mo na yung tali mo. Sige, double time. Baka kasi mahuli tayo. Nag-aalala ako kay Iya. Alam kong takot na takot yun. Kawawa naman ang bata. Oo nga eh. Ayan, naalis ko na yung tali mo sa kamay. Yan, matatanggal na. Pero, kuya, paano kaya tayo lalabas dito? Sobrang dilim eh. Mahirap tukuyin yung daan. Magagawa na paraan yan. Ayan na. Malaya na ako. Tara na. Ingat ka, kuya, ha? Baka mahulog ka. Naglalakad-lakad pa kami noon sa lugar na yon. Natagalan pa kami bago namin natunton ang daan palabas. Kuweba pala yon. At paglabas namin, gabi na. Pero parang may bangayan na nangyayari. Ibalik mo sa akin ang tatlong yon. Kung ayaw mong durugin kita dyan na matanda ka. Kapag sinabi kong hindi, talagang hindi. Alam mong hindi ka mananalo sa akin na makunat ka. Kaya tumigil ka sa pangingialam mo sa ginagawa ko. Ibigay mo sa akin ang tatlo. Lalo na ang bata. Ilang beses na ba akong nanalo sa'yo? Alam mo yan, isa lang ang nakuha mo sa bangkay. Dahil ang dalawa doon, nilagyan ko ng suka at ayaw mo nun. Ha? Anong bangkay? Nila tatay at Elisa. Yun ang nabuhusan niya ng suka. Pero nakuha ko si Romel. Mainam ang lasa niya dahil may halong formalin. At walang kaalam-alam ang pamilya niyang nakuha ko siya. Hindi nila alam na saging ang nilibing nila. Kaya sa pagkakataong yon, panalo ako. At sa pagkakataong to, hindi ka mananalo. Talagang ginagalit mo ako. Wala akong pakialam kung magalit ka. Hindi ako natatakot sa iyong aswang ka. Sinasagad mo talaga ako. Maghanda ka at pupunit-punitin kita. Kaya mo ba ang mga umatraka ko? Mga umatraka, bigyan nyo ng leksyon ang aswang na to. Nagulat kami noon. May mga maliliit na nilalang ang nakita naming lumusot-lusot sa damuhan. At tumakbo ang mga ito papunta sa aswang. Makikita kasi namin sila mula sa kinaroroonan namin. At ang aswang noon, talagang lumaban. Pinagtatabig nito ang mga nilalang na yon na nakalambitin sa katawan nito. Kahit na pinaghihinalaan ko na si Manong Badong, hindi ko pa rin talaga maiwasang magulat na masaksihan ang pagpapalit niya ng anyo. Tapos, ang matanda na akala naming perwisyo sa pamilya namin, lalo na sa patay namin, taga-protekta pala namin. Ibig sabihin pala nun, si Tio Romel, hindi siya ang nilibing namin, kundi ibang bagay na ginawang siya. Habang abala pa sila, Tara, kuya, hanapin na natin sila. Pero saan sila dinala ng matanda? hindi ko alam. Basta, hanapin ko sila. Sana maayos ang kalagayan nila. Pero, hindi ba natin tutulungan si Lola? Baka mahirapan siya sa aswang. At mas alam niya kung nasaan sila nanay. Oo nga no. Kapag may nangyaring masama sa kanya, mahirap hanapin sila nanay. Siya lang ang may alam. Bumalik kami noon pero wala kaming sandata. Pero nakita namin ang matandang babae na umalis habang hinahayaan niya ang mga maliliit na nilalang na lapain ang aswang. Nakita siya ng aswang kaya hinawi nito ang mga nilalang na yon at sumunod sa matanda. Pero ang matanda, tumakbo pagtakbo nito. Bilang hindi na namin siya makita, syempre madilim. Umatras na lang kami ni Kuya at tumakbo sa ibang direksyon. Dainis, wala sa atin ang buntot pagi. Kaya nga eh, hindi yun mahawakan na aswang, di ba? Paano kung nasa bahay lang yun? Tara, hanapin natin ang matanda. O sige, mas okay yun, kuya. Yun nga ang ginawa namin. Hinanap namin ang matanda habang hinahanap din siya ng aswang. Nag-iingat lang kami noon na makita niya.
dahil baka kami ang balikan at wala talaga kaming laban. Pero sa kasamaang palad, bumaling sa amin ang atensyon ng aswang. Kayong dalawa. Naaamoy ko kayo, ha? Paano kayo nakawala sa pagkatali? Kuya, nakita tayo! Tara, lumayo na tayo dito! Hindi niyo ako matatakasan! Dinig na dinig namin noon ang yabag ng aswang. Papunta siya sa amin na parang mas nakikita niya kami. Dama namin ang pagkalugi noon dahil mahina ang paningin namin sa dilim. Pero nang maramdaman na namin na parang aatakihin na kami ng aswang, parang biglang may nanggulo dito. Ano naman? Lumayo niyo nga ako! Ah! Mga hayop na to! Alis! Niligtas tayo ng mga alaga ng matanda. Tara na! Tumakas na tayo! Sige kuya. Ginawa namin ang lahat para makaalis doon. Nakalabas kami sa magubat na bahaging yon at hindi ko alam kung nasa ang lugar kami. Pero nasa parte na kami noon na natatamaan na ng liwanag ng buwan, kaya mas maaaninag na namin ang daan. Kuya, nasa tayo? Bundok ba to? Mukhang malayo nga ang pinagdalhan sa atin. Saan na natin ngayon nahanapin ang matanda? Ang bilis nga din nun nawala eh. Sa tingin mo, anong klaseng tao siya? Nautusan niya yung mga malilit na nilalang ngayon eh. Hindi ko alam. Palagay ko, aswang din siya. Pero hindi siya nananakit. Sana makita natin siya. Ako ba ang hinahanap ninyo? Oh, nandito siya. Ah, Lola, maraming salamat at nagpakita ka sa amin. Alam mo ba kung nasa si nanay? Abay, siyempre. Dahil ako ang nagligtas sa kanila. O kita na ninyo. Inaway-away nyo pa ako. Tapos ako lang din pala ang kakampi ninyo. Pasensya na, Lola. Hindi ka rin kasi nagpapaliwanag eh. Eh kung sinabi ko agad kung ano ang pakay ko at kung para saan ang suka na yon, hindi kayo maniniwala at hindi nyo ako papayagan. Ganon pa rin ang mangyayari. Magagalit pa rin kayo. Pasensya na po. Gusto ko na makita ang anak ko. Sa susunod po, maniniwala na kami sa pamahiin. Gusto mo bang makita ang anak mo? Tsaka kapatid at nanay po namin. Eh, ayos lang po ba sila? Hali kayo at sumunod kayo sa akin. Gumaan ang sikip sa dibdib ko noon. Dahil sa wakas, makikita na namin ang mga hinahanap namin. Pero syempre, bago kami makarating ay makakainkwentro ulit namin ang aswang. Naabutan kasi kami nito at hinarap ito ng matanda. May hawak siyang buntot pagi noon, kaya nawala din sa isip ko ang duda ko kanina na aswang siya. Sa tingin mo, sapat na ang mga umatraka mo para mapatumba ako? Akala mo kung sino ka tumatalikod at umaasa sa mga talunan mong umatraka? Mahina ka lang, matanda. Hindi mo ko kaya. Umatra ka pa nga lang ang nakakaharap mo. Pero mukhang iniinda mo na. Eh ano pa kaya kung buntot pagi ko ang ihahataw ko sa'yo? Lola, wala ka na bang ibang armas laban dyan? Para matulungan ka po namin. Ito ang punyas. Pero biglang umatake nun ang aswang kaya naalanganin si Lola sa pagdukot ng dapat niyang dukutin. Mabilis niyang hinarap ang aswang, pero makikita sa galaw niyang matanda na talaga siya. Kita ko rin nun sa atras abante ni Kuya na parang gusto niyang kunin ang buntot pagi. At sa wakas, nagawa niya naman ito. Ako ang harapin mo! At ano naman ang kaya mong gawin, ha? Wala kang alam! Huwag mong maliitin ang taong ayaw na napapahamak ang pamilya. Salot ka sa pamumuhay namin. Kaya hindi kita titigilan hanggat hindi ka namamatay! Tila nagalit ng malala ang aswang sa sinabi ni Kuya. Kaya agresibo itong umatake. Mas malaki ito sa kapatid ko. At nang hampasin niya si Kuya gamit ng kuko niya, laking pasalamat kung napatalon si Kuya paatras at nahampas ni Kuya ang kamay niya. Ako naman nun, naghanap ng bato. Pinilit ko lang makakita sa lupa para makakuha ng kayang bitbitin na bato. Si Kuya nun, ginawa ang lahat para malabanan ang aswang. Dehado talaga siya, ngunit nakarinig ako na parang tunog ng bala sa kawayan. Pagtingin ko sa matanda, parang may laruan pala siyang gawa sa kawayan at mahaba ang kawayan din na bala nito. Parang baril ang estilo nun. At nang bitawan niya, natamaan niya ang aswang sa dibdib at umusok ito. Hayop ka! Ano ito? O ano, aswang? Masakit ba? Hayop ka! Bayaran mo ang ginawa mo sa asawa ko!
ka! At saka sa tsuhin namin! Eto sa'yo! Tama na, Gina! Huwag mo siyang pakawalan dahil tatakas yan. Lola, tumatakas siya! Hoy! Bumalik ka rito! Sandali lang, huwag niyo nang habulin. Kuya! Kuya, wag daw! Nahuli ko na siya! Kapag hinabol mo yon, dadalhin ka niya sa patibong niya. Kaya wag mo nang habulin. Dahil sa sinabi ni Lola, bumalik si Kuya. Ramdam ko ang panghihinayang niya noon. Nilapitan ko siya agad dahil pansin kong nakahawak siya sa balikat niya. Tapos, nakakaamoy ako ng malasa. Kuya, ano nangyari? Naku, may sugat ka? Nakapot niya ako. Pero wala to. Kaya ko to. Naalanganin ako kaya huli ko na siya na bato. Pero mas nasaktan siya sa ginawa ni Lola. Mahapdi yan dahil sugat yan ng aswang. At kapag hindi nagamot yan ng maaga, mamamagayan at matagal gumaling. Ang mabuti pa na kayo. Nakawala pa ang hayop na yun. Huhulihin natin siya sa susunod na pagkakataon. Sa ngayon hinihintay na kayo ng pamilya ninyo. Lola, maraming salamat po sa pagligtas sa kanila. Pero ano ka po ba? Isa akong manunugis ng isang babayla noon. Matagal na akong nakikipaglaban sa mga aswang. Pero ngayong matanda na ako, sa umatrakan na lang ako umaasa. Sa umatraka ho? Yun po ba yung mga malilit na nilalang kanina? Sila ang uri ng mga sigbi na sumusunod sa utos ng amo. Masama man o mabuti. Alin na kayo? Tara, gusto ko na makita ang anak ko. Lola, pwede po bang habang naglalakad tayo, paliwanag mo naman sa amin yung lahat-lahat ng dapat namin maintindihan? Naku, walang problema. Kinakailangan ko rin ng mga taong maniniwala sa akin. Para naman hindi ako mahirapang magprotekta sa inyo. Sa inyong mga walang alam sa mga ganong bagay. Ibig sabihin, ang suka na binubuhos mo ay para hindi kunin ng aswang ang patay sa kabaong. Oo, dahil ayaw niya ng may suka. Yang si Badong ebwang klase ng aswang yan. Kumakain niya ng patay. At gusto niya mismo ay galing sa kabaong. Kaya para hindi niya makuha ang patay, lagyan dapat ito ng suka. Yung mabilis niyo hong pagkawala, hindi po ba hinahanap ka ng kapulisan? Paano hindi po kayo makita? Bilang manunugis, marami na akong paraan. Paano nila ako mahahanap kung ako ay may mata sa kanila? Samantalang sila ay hindi alam kung nasaan ako. Di isa ho talaga kay manunugis. Manunugis ako ng punong babaylan. Pero sa lahat sa amin, ako na lang ang natira. At walang nagmana sa mga bagong henerasyon ngayon. Hindi na alam ng mga tulad ninyo ang tungkol sa mga aswang. Dahil hindi na kayo naniniwala, hindi ba? Sa ngayon, naniniwala na po. Napagdaanan na namin Pasensya na po pala. Minsan na kitang napagtangkang saktan. Ayos lang yon. Dahil hindi mo naman yun magagawa. At hindi naman ako magpapahuli sa'yo. Ang dami ko pang naitanong noon sa kanya. Ganon din si Kuya. At pinaliwanag naman niya sa amin lahat ng dapat naming malaman. Hanggang sa nakarating na nga kami sa isang lugar. May puno roon pero walang bahay. Pero nagtaka kami dahil huminto siya. Kung ano-ano pa nun ang naglalaro sa isipan ko. Nandito na tayo. Nandito? Nandito po sila nanay? Nasa loob po ng puno? Anong loob ng punong pinagsasasabi mo? Anong akala mo sa akin na engkanto na lumulusot sa puno? Ay, nako. Napakamot ako sa ulo sa kalutangan ko. Natawa si Kuya sa akin, lalo na nang kunin ng matanda ang makapal na damo na nasa lupa. At doon pala, may nakita kaming bukasan. Hinatak niya ito at binuksan. Nakita ko sa ilalim sila nanay. Nakatayo at nakatingala sa amin. Nay? Diyos ko naman, salamat at buhay kayo. Nanay Emma, maraming salamat ho. Papa? Anak! Lola, maraming salamat ho talaga. Niligtas niyo ho pala sila. Pumasok muna kayo at paparating na siya. Paparating? Ilang sandali pa, nakarinig ako ng angil. Imbis na pumasok noon ay nanatili lang si Kuya roon. Ako naman, sinara ang takip ng butas at nagpasyang maghanda na lang. Binigay sa akin ni Lola ang punyal
At hawak ni kuya ang buntot pagi. Tapos si lola naman, hawak ang laruan niyang gawa sa kawayan. Nandito ang bata! Mga umatraka! Protektahan niyo ang lahat! Anak ko ba ang tinutukoy mo? Sa tingin mo, hahayaan kita? Wala akong pakialam kung papayag ka o hindi. Kaya naman kitang balibagin. Kuya, atake siya! Huwag kang lumayo! Yun na yun. Kulang ba? Itong isa! God! Ang braso ko! Hoy, Aswang! Bitawan mo yung kuya ko! Wow! Isa pa! Aray ko! Bitawan mo ko! Vincent! Bitawan mo siya! Bumabaon yung kuko niya sa laman ko sa braso, kuya! Nagkakamali ka sa ginawa mong yan, aswang! Dahil hawak kami ng aswang kaliwat kanan noon, pinatamaan siya ni Lola ng pambaril na palaso sa lalamunan. Umusok yun na naging dahilan ng pagbitaw ng aswang sa amin. Bigla siyang nahirapan at napaatras kami ni Kuya habang pinapanood siya. Umuusok ang lalamunan niya. Anong nilagay mo po? Bawang at asin sa bolo. Yan ang pinakamabisang panlaban sa aswang. Sa bawang at asin kasi nasusunog ang laman at balat niya. Kaya yan ang epekto sa kanya. Malas niya lang dahil natsambahan niya ako. Hayop ka! Magpahinga ka na ba, Dong? Tama na ang pananakit at pangmamanipula sa mga tao. Kung pinili mo lang sanang maging mabuti, hindi ka nahahantong sa ganyan. Pero pinagbibigyan mo ang gutom mo. Kaya ngayon, wala ka na talagang takas. Buhay pa kasi ang aswang noon. At dahil nasa aswang na anyo siya, buong tapang akong lumapit at sinaksak siya sa noo. Pero nahawakan niya ang kamay ko. Mahina na siya noon, pero ang lakas niya laban sa akin, talagang sobra pa. Lakas aswang kasi siya at lakas tao lang ako. Kaya si kuya noon, nang mapansin niya ang hirap ko ay tinulungan niya ako. Dalawa kami noon na pilit na dinidiin ang tulis ng kutsilyo sa noo ng aswang. Wala na siya. Ganun lang pala kadaling patayin. Madali yan sa'yo. Hindi biro masugatan, ha? Ang hapdi ng kuko niya sa braso ko. Kailangan natin siyang sunugin. Sige po. Magtulong-tulong tayo. Grabe. Ang sakit ng sugat ko. Gagamutin natin yan pagkatapos. Sinunog namin noon ang katawan ng aswang. Medyo mahirap lang para sa amin dahil nagbalik ito sa pagiging tao. At si Manong Badong ngayon. Pakiramdam ko noon, naging kriminal ako. Pero kapag iniisip ko ang nagawa niya sa amin, nabubuo ang galit ko. Napakagaling niya pang magsalita sa atin tungkol sa mga pamahiin. Tapos siya lang din pala ang susulot. Totoo ang mga pamahiin. Yung tungkol sa labong na sinabi niya, abay may katotohanan doon. Malas mo kung isa ka sa hindi naniniwala. Pati na rin ho ba yung manok? Oo, isa na rin yung manok. Kaya mga dapat kapag may namatay sa pamilya ninyo, iwasan ninyong kumain ng mga ganon. Dahil magsusunod-sunod talaga kayo dyan. Hindi ko sigurado kung nabasag na ang sumpa sa inyo. Pero sa pagkakataong ito lahat kayo ay ligtas na ngayon. Ano ho bang paraan para mabasag yun? Hindi ko lang alam kung tapos na dahil sabay nang namatay ang dalawa. Dahil sa ganyang sumpa kadalasang nangyayari. Natatapos sa tatlo ang magkakasunod na namamatay. Pero ang nangyari sa dalawa ninyong kadugo, namatay sila ng sabay. Ibig ho bang sabihin, may mababawas pa ho sa amin? Hindi ko lamang sigurado. Pero sana naman wala na. Hindi ko na talaga ho kaya kung may isa pa. Sobrang pahirap na po yun sa amin. Magdasal kayo dahil nakatunghay ang Panginoon sa inyo. Kung may isa pa, handa akong magsakripisyo. Ano ba sinasabi mo, kuya? Anong sakripisyo na naman yan, anak? Hindi pwede. Tama na ang tatlo, okay na yun. Wala nang dapat na mawawala pa. Patay na yung aswang. Wala na susunod sa atin. Siya lang naman yung nanggugulo sa pamilya namin Akala ko talaga noon, tapos na, yung ligtas na kaming lahat. Pero may dapat pa pala kaming alalahanin. Matapos kaming gamutin ng matanda, nagpasya kaming umuwi. Kasama din namin siya noon.
Malayo pala ang lugar na yon pauwi sa amin. Kaya sa aming paglalakad, inabutan kami ng sinag ng araw sa daan. Puro kami walang tsinelas noon at mukha kaming nakakaawa. May mga dugo pa nga sa mga damit namin. Kaya sa lugar na dinadaanan namin, napapatingin talaga ang mga tao. Ang iba, napapatanong pa. Para tayong mga nakakaawang nilalang sa lagay natin na. Naawa ako sa pinagdaanan natin. Hindi biro yung mga pinagdaanan natin, ha? Papa, nagugutom na po ako. Nagugutom ka na? Wala tayong pera dito eh. Eto kuya, may pera pa ako sa bulsa. 50 pesos. Ay, salamat naman. Buti naman anak at may dala ka. May laman talaga tong mga short ko. Minsan, nakakaligtaan ko ilipat sa pitaka yun eh. Swerte kasi nakalimutan ko. Dumaan lang kami sa tindahan noon tapos bumili ng pagkain. Hindi rin maiwasan ng tinderang magtanong kung anong nangyari sa amin. Napakwento naman kami. At buti na lang, hindi makitid ang pangunawa niya at naniniwala talaga siya sa aswang. Nagkwento nga rin siya na sa kanila raw may bumibili na mabahong nilalang. Ibig sabihin, maging sa lugar pala na yon, nanggugulo si Manong Badong. Pagka-uwi naman namin sa bahay, nakaabang na pala doon ang ibang kamag-anak namin. At doon na bumigay ang mga luha namin dahil sinalubong na lang kami ng yakap ng mga tiyahe na tiyuhin namin. Kami na rin ang nagpaliwanag tungkol sa matanda na kasama namin. Babalik na ako sa trabaho, kuya. Di ba tanggal ka naman, ha? Pwede bang dito ka na lang muna? Samahan mo muna sila. Maghahanda lang muna ako doon. Kaya mo ba? Marami kaming krisa. At alam kong ubus ka na rin. Hindi kasi ako sigurado sa sumpa ng pamahiin kung tapos na talaga eh. Tatakot ako, kuya. Baka kasi isa sa kanila dito, mabalitaan na lang natin na wala na pala. Kung sa bagay. Pero tama ba na ikaw imbis na ako? Pinapabalik na kasi ako, kuya eh. Pabalikan ko na, sayang naman eh. Ay, sige. Subukan ko palang tawagan si Bob kung bumalik na. Bakit pa? Sigurado namang for rent na yung apartment nyo dun ha. Umuwi din siya, di ba? Oo nga pala. Hindi ko rin naisip na pagkarating ko dun, maghahanap ako ng tirahan. Kaya nga sabi ko, dito ka na muna. Hayaan mo na lang munang ako yung gumalaw. Isang buwan makalipas noon matapos umalis ni Kriza. Unti-unting nagkakaroon ng sakit si nanay. Ubo at sipon at halos ayaw siyang tantanan. Tapos, nawalan siya ng ganang kumain. Ang matanda noon na si Lola Emma, kasama namin sa bahay. Doon na namin siya pinatira dahil maliit lang ang kubo niya sa tinitirhan niya. At bibihira lang doon makakita ng pagkain. Ano raw bang sakit niya? Nakausap mo na ba yung doktor, kuya? Oo eh. Hintayin na lang daw yung resulta. Siguro sa lamig na natanggap nung katawan niya nung panay problema tayo. Panay kasi labas sa gabi nun eh. Kaya hindi na tinatantanan ng ubo at sipon. Ano ba naman yan? Magpapadala na lang ako ulit. Ibili mo ng mga kakailanganin nyo dyan. Pasensya ka na bunso ah. Naging pabigat na ako. Wala akong diskarte dito eh. Naiintindihan naman kita, kuya. At sinabi ko naman yan sa'yo, di ba? Basta mamaya, abangan mo yung text ko. Tapusin ko lang tong ginagawa ko, tapos lalabas na ako. Problemado talaga ako noon. Hindi kasi ako sanay na walang ambag. Nakita ako ni Lola Emma na nasa ganong problema, kaya nilapitan niya ako at ninitian. Kunin mo ito, iho. Oh, ano po to, Lola? Yan ang pamana ng mga manunugis. Isang agimat na sinusuot bilang proteksyon. Tapos na ako dyan. Kaya siguro, ikaw naman at mukhang wala ka namang tutugisin. Pero kahit ganun isuot mo na lang. Magbibigay yan ng swerte sa'yo. Mapakalusugan man o pera. Pero bakit niyo po sa akin binibigay? Alam mo bang lolo mo? Hindi ko nga pala nasabi sa inyong lahat na ako ang panganay niyang kapatid sa ibang babae. Oh, di lola ko po namin. Abay, oo naman na po. Lola niyo ako. Kaya ako kayo pinoprotektahan dahil galing kayo sa kapatid ko. Tapusin na natin ang sumpa na hindi ang nanay mo ang mamamatay. May paraan na po ba? Oo, may paraan ako.
Kaya huwag kayong mag-alala. Ililigtas ko ang nanay ninyo. Naku, salamat po Lola. Payakap nga ho. Lola ka pala namin. Maraming salamat po talaga. Eh hindi na ako nagkaroon ng apo mula sa akin. Kaya masaya akong mayakap ka. Naramdaman ko na talagang may apo ako. Marami kasing kapatid si Lolo. Ang iba, hindi talaga namin kilala. Dahil ang tatay nila, 3 beses nag-asawa. Hindi ko alam na si Lola Emma pala ang panganay nila. Tinanggap ko ang binigay niya, pero hindi ko akalain na pagsapit ng isang hapon, nadatnan ko siya sa kwartong mapayapang nakahiga at putlang-putla na. Nagulantang ako sa nangyari at agad na tinawag si Kuya. Kahit siya, nagtaka sa kung anong nangyari kay Lola. Pero opo, patay na nun si Lola Emma. At iniligtas niya hindi lang ang nanay ko, kundi ang buong pamilya namin. Masakit lang dahil nakilala ko siya sa sandaling panahon bilang lola. Tapos iniwan niya kami bigla. Kahit ang mga kapatid ko, hindi makapaniwala sa nalaman nilang katotohanan. Isang sakripisyo ang ginawa niya para sa amin. Ang dami niyang ginawa, sobra. Ni hindi man lang namin na iparamdam sa kanya ng todo na mahal namin siya. Sa ngayon po ay dalaga na si Iya. May pamilya na rin po ako at patuloy na sumusuporta sa nanay ko. Ganon din po si Kriza. At tulad ng plano namin noon, sa Maynila na rin po kami nakatira. Maraming salamat po sa pag-ere nito.